Walang silbi ka. 3 taon na at hindi mo pa rin madama ang espiritong Ki. Ngayon ang seremonya ng angkan. Nayanig mo pa ang espiritong pwesto ng ninuno. Itinataboy ka ng tadhana palabas ng angkanye. Huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Wala kang ang kahit isang ugat ng espiritu, inutil ka. Karapat-dapat ka rin bang magdala ng apelyidong Ye? Ha ha ha. Itapon ang inutil na ito palabas ng lungsod matapos siyang gawing walang silbi. Ha ha ha. 3 taon na. Nagising na rin sa wakas ang alaala ng Haring Banal. Mga kaaway ng kaitaasan noong nakalipas na buhay. Ngayon, sisimulan ko muna sa angkanye ang pagtutuos. Ah! Ano ang puwersang ito? Yugto ng pagsasanay sa Ki. Ako si Ichen ay isa ng dakilang pinuno ng kaitaasan 800 taon na ang nakalipas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na makapangyarihan. Ang pagbalik ng Haring Banal. Matandang nakatatanda. Bilisan nyo, buhayin ang pormasyon ng pagtatanggol ng angkan. Nababaliw na ang suwail na ito. Kahit anong pagkakataon ang makuha mo. Yugto ng pagsasanay sa Ki lamang ang karapatan mo. Kaya ka ng pormasyong ito, kasimpisa ka lang ng isang insekto. Walang kwentang pormasyon na ito. Ako ang lumikha nito 800 taon na ang nakalipas. Impossible. Sino ka ba talaga? Naalala mo pa ba ang ginawa mo kay Ichen? Pagpapahirap sa elixir. Pang-aapi sa lahingye. Ngayon, magmakaawa ka na para sa buhay mo. Ichen, tumigil ka. Kahit hindi karapat-dapat sa iyo ang angkanye. Siya rin ang ama mo sa pangalan. Sa nakaraang buhay, siya lang ang nagtanggol sa akin na parang kababata kong kawayan. Sa buhay na ito, sa loob ng 3 sandali, ibabalik ninyong lahat ng ninakaw ko sa angkanye sa mga nagdaang taon. Maging ang mga eliksir at kasanayan ay ibalik ninyong lahat. Wala ni isang butil. Parang bundok na ito. Yichen, ipinadala ito sa akin ng pinuno ng angkan. Eliksir para sa pundasyon at kasanayan sa pagpapakondensa ng Ki. Ilagay mo na lang dyan. Sa loob ng 3 taon na ito, talagang itinago mo ang tunay mong lakas. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? King Su, may ilang bagay na hindi ko pa maipaliwanag ngayon. Pero tandaan mo, ang tatak na Haring Banal. Kayang iligtas ang buhay mo sa oras ng kagipitan. Ah! Hindi maganda, binibini. Pumasok na rito si Liu Jian, ang nakakatandang anak ng Angkan Liu, kasama ang mga tauhan niya. Sabi niya hulihin niya ang suwail na anak ng demonyo. Liu Jian. Ang inutil na mayabang lang dahil sa kanyang yugto ng pundasyon. Yichen, huwag kang padalos-dalos. May 3 dalubhasa sa yugto ng pundasyon ang Angkan Liu. Kakagaling mo lang. Sa harap ko. Hindi mo pa kayang sabayan pati langgam sa yugto ng pundasyon. Nasaan ang inutil ni Ichen? Narinig ko na. Mukhang may natutunan kang masamang kasanayan mula sa kung saan. At naglakas loob ka pang saktan ang pinuno ng angkanye. Ngayon, ako Liu Jian ang hahatol sa ngalan ng langit. Ah! Anong bilis mo? Ikaw nga ang tinatawag na henyo ng Angkan Liu. 23 taong gulang, yugto ng pundasyon sa panimulang antas. At naglakas loob ka pang sumigaw sa harap ko. Lumayas ka. Mag-ingat ka, Panginoon ng Angkan. Paano ito naging posible? Ikaw, isang kultibador sa yugto ng pundasyon, ay kanya lang. Lumuhod ka at maililigtas kita mula sa kamatayan.
Panaginip lang. Tingnan mo ang pambihirang formula ng espada ng Angkan Liu, ang agarang hangin na espada. At tinatawag pa itong formula ng espada. Putulin ang espada gamit ang dalawang daliri. Ang espada ni Liu ay para lamang sa isang batikang eksperto sa pundasyon. Bumalik kayo at sabihin sa Angkan ni Liu. Sa loob ng 3 araw, ang lahat ng nasa lungsod na inaangkin ng mga mapaniil ay dapat isauli sa Angkan ni E. Kung hindi, ang Angkan ni Liu ay mabubura. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ang batang iyon sa Angkan ni E ay naputol ang espada ni Liu gamit ang isang daliri. Talagang hindi mapag-aalinlanganan. Saksi ako mismo. Hindi man lumabas ang kanyang espiritong enerhiya. Nadiin niya sila gamit lamang ang lakas ng laman. Ang dalawang matandang nagsanay at si Liu Jian. Panginoon ng lungsod. Kakaiba ito. 3 taon ng basura si Ichen. Paano biglang sumabog ang kanyang lakas? Baka may nakuha siyang makalangit na mana na kayang durugin ang mga nagsasanay sa pundasyon sa isang kisapmata. Ang mana na ito ay di bababa sa antas ng gintong elixir. O marahil ay antas ng sanggol na unang buhay. Panginoon ng lungsod. 3 araw mula ngayon ay ang pagsubok sa espiritong ugat sa loob ng lungsod. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito? Na naaayon sa aking nais. Ipalabas ang utos. Doblehin ang gantimpala sa pagsubok na ito. At anyayahan ang batang iyon na sumali. Sa oras na dumating iyon, ako mismo ang personal na haharap sa kanya. Kung isusuko niya ang mana, mapapalampas na iyon. Kung hindi siya susuko. Ha. Ang pormasyon kong lumulon sa kaluluwa ay kulang lang ng isang malakas na pangunahing kaluluwa. Ang 5 siklo ng Diyos na Hari ay napalago ko na hanggang 2 siklo. Kapag naabot ko ang 3 siklo, hindi na sapat ang espiritong enerhiya sa bituing ito para tumagal. Kailangan kong agad makahanap ng espiritong ugat. Yichen, buong araw ka na namang hindi kumakain. Ito ang lugaw na may espiritong bigas na ipinagpalit ko sa bahay ng daang halaman. Makapagpapatatag ito ng pinakapundasyon ng paglinang. Ang binayad mo ay ang iyong buwanang rasyon kapalit nito. Ako sa Angkan ni Lin ay isa lamang hamak na anak sa labas at kakaunti rin ang buwanang rasyon ko. Pero kakagaling mo lang. Kailangan mong magpalakas ng katawan. Kingsu, 3 araw mula ngayon ang pagsubok sa espiritong ugat sa loob ng lungsod. Sumama ka sa akin. Ang pagsubok sa espiritong ugat ay nangangailangan ng hindi bababa sa antas 7 sa paglinang ng ki para makasali. Ako, nasa 3 antas pa lang ng paglinang ng ki. Paano iyon mangyayari? Ito ang pagdidilig na lihim ng sambahayan ng Diyos na Hari. Kingsu, sa loob ng 3 taon, ikaw lang ang naging mabuti sa akin. Sa mundong ito, poprotektahan kita ng buo. Yichen, malaki na ang ipinagbago mo. Hindi ako nagbago. Ibinalik ko lang ang pag-aari ko. Narinig kong naglakas loob pang sumali sa pagsubok ang basurang iyon ng Angkan ni E. Talagang hindi niya alam ang hiya at kapahamakan. Ang paghihiganti para sa kuya ko. Ngayong araw ay tiyak na babayaran niya. Kuya Zhao, magtulungan tayo. Kahit makalusot si Ichen sa pundasyon, dapat pa rin siyang magdusa. Hindi ba't iyan ang 3 taong basurang iyon ng Angkan ni E? Paano siya may dalang kasamang tagapagtiklop ng buhay? Ha. Yichen, hindi pa tapos ang utang ng kuya ko. Sa pagsubok na ito ngayong araw, hindi ka makakalabas ng buhay. Ang pangalan mo ay Liu Ming. Liu Jian ang kapatid mo. Tama. Isa na akong nasa rurok ng 9 na antas ng paglinang ng ki. Isang hakbang na lang sa pundasyon. Ngayong araw, hahayaan kong ano ang salamangkang ito? Ang utang ko sa Angkan ni Liu. Hindi ka pa karapat-dapat. Lalo ka pang hindi karapat-dapat. Yichen, bawal ang pribadong labanan sa pagsubok na paglinang. Ngunit may bukana sa labas. Hindi ito nakita ng opisyal na ito. Umalis ka na, Kingsu. Mabuti. Kapag nakapasok ka na sa lihim na lupain ng pagsubok. Ang pamatay na hanay na itinayo ng pamilya Zhao ko.
ang siyang magsisisi sa iyo habang buhay. Bagamat magulo ang mga mahihinang espiritong ugat sa lugar na ito. Hindi rin naman ito hadlang para matulungan akong makabreakthrough tungo sa pundasyon. Yichen, mag-ingat ka. Narinig kong nagpadala raw ng mga patay na disipulo na nasa tugatog ng paglinang ng Ki. Ha. Ito ang 4-symbol blood killing formation ng pamilya Zhao ko. Kapag pumasok ka sa Hana habang nasa yugto ng paglinang ng Ki, siguradong mamamatay ka. Kahit tunay ka pang may lakas na panlaban ng pundasyon. Kakaltasan ka rin ng balat. Ha. 4-symbol blood killing formation. Wala ang posisyon ng Azure Dragon. At naglakas loob ka pang ilabas ito para pagawayan. Ha. Paano mo nalaman na ang hanay na ito ay likha ko noon pang 800 taon na ang nakalipas? Wala ang mata ng hanay sa 4-symbol. Kaya nabasag ang pamatay na hanay. Huwag mo akong patayin, Yichen. Nagkamali ako. Handa akong ibigay ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Zhao kapalit ng buhay ko. Ang pagpatay sa iyo ay masyadong magaan para sa iyo. Umuwi ka at sabihin mo sa pamilya Zhao ninyo na naglagay ako ng marka ng alipin sa iyong kaluluwa. Mula ngayon, bawat minahan ng espiritong bato ng pamilya Zhao, kukuha ako ng 70% kada buwan. Kapag may kahit kaunting pagsuway. Sa loob ng 1,000 li, isang isip ko lang. At susunod ang alipin. Napakasama ng hanay na ito. Nararamdaman kong sinisipsip nito ang lakas ng buhay. Hanay ng pagsipsip ng kaluluwa. Mukhang nakasabay na rin si Panginoon ng lungsod Qin. Isa na namang patay ang dumating. Binata, ikaw ba ang ipinadalang asong Zhao para kunin ang makalangit na apoy ng matanda? Ang simbuyong ito ay katawan ng makalangit na apoy na nasa itaas ng 9 na langit. Hindi ko akalaing sa daigdig na wasak na ito. May ganitong pambihirang katawan. Hindi ka taga rito sa planetang ito. Paano mo nalaman? Ha. Yichen. Nasa rito ka nga. Ang hanay na ito ay laban mismo sa kaluluwa. Kahit na isang ginto ang pilak na kultibador ka, hindi mo rin malulusutan ang nakatutak na hanay na ito. At naglakas loob ka pang magpabida sa harap ko. Matandang Huoyun. Matagal ka nang wala. Huoyun Zhenren. 3 taon na akong nakakulong sa hanay na ito. Ngayon ay makakalaya na rin ako. Dapat mamatay si Qin ang asong Zhao. Mabiyayang tagapaglingkod. Tanggapin ninyo ang isang busog mula sa matanda. Nais kong malaman ang pangalan ng mabiyayang tagapaglingkod. Tumayo ka na, Yichen. May naglagay ng tatak sa iyong katawan ng makalangit na apoy. Kaya ka natrap ng sirang hanay na ito. Nakita niyo pala ang aking katawan. Ang tatak na ito ay gawa ng pamilya ng kaaway. Ang paglinang ay bumagsak sa unang antas ng ginto ang pila. Nawala na ang tatak. Dakilang biyaya ninyo. Handang sumunod si Huoyun sa kaliwa at kanan. Handang maglingkod ng tapat. Sakto, kulang ako ng tagatakbo. Sumunod ka muna sa akin palabas. Ayusin natin ang usapan sa Panginoon ng lungsod Qin. Ikaw pa nga ang nagpahamak sa akin ng hindi ko inaasahan. Hindi lang nabasag ang pormasyon ng pagsipsip ng kaluluwa. Nailigtas mo pa si Huoyun Zhenren. Panginoon ng lungsod, huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Ang batang ito ang sumira sa 2 kong anak. Paghihiwa-hiwain ko siya at dudurugin hanggang maging pulbos. Liu Pifu, mahina ang loob mo. Sama-sama kayong umabante. Huoyun, kung nasa tugatog ka pa sana ngayon. Natatandaan pa kita ng 3 dangkal, Panginoon ng lungsod. Sayang, sa loob ng 3 taon na ito, pinagdilaan ka ng pormasyon ng pagsipsip ng kaluluwa. Ngayon, pinakamataas na ang natira sa iyo ay ang unang yugto ng Golden Core. Ito ang kautusan ng pagsarado ng langit. Makapipigil ito sa espiritong Qi ng isang buong panig ng langit at lupa. Kapag nawala ang espiritong Qi, kayong lahat ay mamamatay. Kapag nawala ang espiritong Qi, tingnan ko lang kung paano pa kayo maglalakas loob. Mga tauhan, sugurin ninyo siya para sa akin. Panginoon, espesyal ang katawan ng aking asawa. Kahit walang espiritong Qi, pwede pa ring maglaban ng magkatabi. Pero masyadong malakas ang pagpigil ng kautusan ng pagsarado ng langit. Kautusan ng pagsarado ng langit. Putulin ang espiritong Qi. Hindi ko naman kailangan gumamit ng espiritong Qi ng daigdig na ito. Ang ginagamit ko ay ang kapangyarihan ng Haring Banal. Hindi kayang tiisin ng daigdig na ito ang lakas ko. Haring Banal. Ikaw ay taga-itaas na daigdig. Ngayon mo lang nalaman. Huli na. Huoyun. Sa iyo ko ipaubaya ang taong ito. Lahat ng ari-arian ng pamilya Liu, kunin ang lahat. Si Liu Santian ay itapon sa labas ng lungsod at alisin ang kanyang paglilinang.
Pagpugay sa Haring Banal. Ako si Zhao Qian, nakatatandang tagapangalaga ng loob ng sekta ng banal na apoy. Isang kultibador sa antas ng Yuanying. Yichen ng lungsod ng Qianfeng. Lumabas ka at tanggapin ang atas. Ginamit mo ang ipinagbabawal na sining para wasakin ang kautusan ng pagsarado ng langit. Ang sekta ng banal na apoy ay nagsugo upang siyasatin ka. Dahil hindi ka dumating sa loob ng 3 paghinga. Lilipulin ko ang lungsod. Panginoon, ang sekta ng banal na apoy ang unang sekta sa loob ng libong linang 4 na sulok. May 3 nakaupong matatandang ninuno ang sekta sa antas ng Huashen. Para sa akin, ang Huashen at ang mga mortal ay walang pinagkaiba. Ikaw pala ang aso ng sekta ng banal na apoy. Nandito na ako. Ano ang magagawa mo? Ang yabang mo, binata. Ako ay nasa gitnang yugto ng Yuanying. Ngunit nasa foundation establishment ka lamang. Paanong magiging posible ito? Ngayon, ikaw na ang sunod. Tanggapin mo ang atas ko. Lumuhod ka. Naglalakas loob kang yurakan ako ng ganito. May 3 nakaupong matatandang ninuno sa antas ng Huashen ang sekta ng banal na apoy. Kung palalayain mo ako. Huyun, tumahimik ka. Panginoon, tatanungin kita. Nasaan ang sinaunang labi na pinanghihigpitan ng sekta ng banal na apoy? Paano mo nalaman ang tungkol sa sinaunang labi? Nasa loob ba ng labi ang nakatago ay isang sibat na talim? Iyan ang pinakamataas na lihim ng sekta. Tanging ang pinuno ng sekta at ang 3 matatandang ninuno ang nakaalam. Mukhang hindi ako nagkamali ng hinala. Ang sibat na talim na iyon. Noon ay akin. 800 taon na ang nakalipas. Sino ka ba talaga? Ihatid mo ako. Sa sekta ng banal na apoy. Kung totoo ngang nariyan ang akin. Maaari ko pang pag-isipang iligtas ang buhay mo. Yichen, may mga kultibador ng Huashen sa sekta ng banal na apoy. Linaw na nyebe. Sinabi ko na. Sa harap ko. Hindi man lang maikukumpara sa langaw at langgam ang isang nagbagong Diyos. Yichen, ikaw ang nagpit ng aking punong matanda, at mangangahas ka pang pasukin ang tarangkahan ng bundok. Akala mo ba talaga walang tao sa sekta ng banal na apoy? Kayo lamang na mga batang nagtatatag ng pundasyon. Huwag mong isipin na dahil may nakatagpo ka ay maaari ka nang umasta ng wala sa lugar. Kaming 3 ay nasa yugto na ng pagbabago ng Diyos. Sa ilalim ng dakilang hanay ng mga bituin at bitag. Pati ang sanggol na bagong pinalaya ay kailangang yumukod at gumalang sa talaan. Lumuhod ka at tanggapin ang parusa. Baka iligtas ka pa naming mabuhay. Ang hanay ng mga bituin at bitag sa langit. 365 guhit ng hanay. Ang mata ng hanay ay nasa hilagang post ng bituin. Paano mo nalaman? Dahil ako ang lumikha ng hanay na ito. Basagin ang hanay at balikatin ang gutom na puwersa. Ang taong ito ay isa ng baitang sa itaas ng kalamidad sa hanay. At marahil higit pa roon. Ngayon ay may dala akong 2 bagay. Una. Ibalik mo ang akin. Ikalawa. Mula ngayon ang sekta ng banal na apoy ay pasasailalim sa aking pamamahala. Sino ang hindi susunod? Ang dulo ng espadang ito. Tunay ngang sa iyo iyan noong 800 taon na ang nakalipas. Tinatawag itong pumatay sa Diyos. 800 taon na ang nakalipas. Sa paghawak ko rito, nakalugmok ko ang ilang maharlikang Diyos. Kalaunan ay winasak ng mga taksil na alagad sa pamamagitan ng pakana. At nagkalat sa lahat ng daigdig. Isa lamang ito sa 9%. Magandang pagkikita. Ganap na perpekto ang gintong eliksir. Sa isang hinga mo ay nalampasan mo ang isang buong dakilang antas. Hindi pa sapat.
Tatlong bahagi lamang ng puwersa ng pagbagsak ang napawi ng mga piraso. Linaw na nyebe. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Ako na ang nagtatag ng pundasyon. Sinabi ko na, sa buhay na ito, iingatan kita sa lahat ng panig. Hindi pwedeng masyadong mahina ang iyong paglinang. Panginoon, kagagaling lang ni Wang Dukin sa oras ng takdang pagdating. Nagdala siya ng 5,000 hukbong bantay at 2 alagad ng bagong silang na naglilingkod. At sinabing ikadena ka raw papasok sa kabisera. Nasaan si Ichen? May utos ang banal na pinuno. Sa pagpaslang sa mga opisyal ng hukuman ng walang pahintulot. Nilabag mo ang utos ng langit. Ang sala ay nararapat sa 1,000 kamatayan. Lumuhod kayo agad at tanggapin ang utos. Ang utos ng banal na pinuno mo para sa akin ay wala ng kaibahan sa basurang papel. Mangahas ba kayong magdala ng mga kamay at dakpin ako? Ha! Ito ay 2 ganap na perpektong bagong silang. Ang agwat sa pagitan ng gintong eliksir at bagong silang. Sa inyong mga mata ay parang bangin. Ngunit sa akin dito. Ang pagitan ninyo at ako. Mas malawak pa kaysa sa bangin. Yichen, gusto mo bang maghimagsik? Maghimagsik? Hindi pa kayo karapat-dapat na ako ay maghimagsik. Umuwi kayo at sabihin sa inyong banal na pinuno. Sa loob ng 3 araw, siya mismo ang dumating sa sekta ng banal na apoy at makita ako. Kung hindi siya darating, ang kabisera ay magiging gaya ng bundok na ito. Ah! Tagapamahala. Napakagaling ni Yichen. Pinabagsak niya ang 5,000 hukbong bantay. At isinailalim sa pamamahala niya ang sekta ng banal na apoy. Naisip mo na ba ang tugon, guro ng kaharian? Pinipigilan mo ang iyong galit, kanyang kamahalan. Ang ginamit ng taong ito ay ang liwanag na ginto at ang pagyanig ng buto. 3 buwan na ang nakalipas, nang magsiasat ang matandang pari. Dumating ang anumang pagkabago ng kalangitan at naganap ang paghalik. Ha ha ha! May napakalakas na kapangyarihan ng banal na kaluluwa sa kanyang katawan. Hindi bababa sa kaluluwang muling isinilang na lampas sa antas ng pagdaanan ng sakuna. Antas ng pagdaanan ng sakuna. Kung gayon, ano ang nararapat? Makaasa ka, kagalang-galang na Ginoo. Ang hinihintay ng matandang ito ay isang napakalakas na banal na kaluluwa. Kapag nilinis ko ito, makakatalon ako sa antas ng pagkakaisa. Sa oras na iyon, punong pari, sinabi pa ni Ichen na hayaan ang kagalang-galang na Ginoo na pumunta sa sekta ng banal na apoy at makita siya sa loob ng 3 araw. Pumunta ka. Siyempre, pupunta ako. Ang kinakailangan ko sa bulwagan ng 10,000 demonyo ay isang punong kaluluwa. Yichen, dumating ka rin sa aking pintuan. Napangiti ang matandang ito. Ako mismo ang darating, Yichen. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hayaan mo siyang magsalita. Batang ito talagang mabilis kang makapansin. Tama. Ang matandang ito ang tunay na bida ng sitwasyong ito. Lumang halimaw ng 10,000 kaluluwa. Hindi ba't ikaw ay nilibot at pinatay ng makatwirang alyansa 300 taon na ang nakalipas? Patayin! Ang aking paglinang sa ayos ng kaluluwa ng 10,000 kaluluwa ay matagal ng katawan na hindi mamamatay. Sa mga nagdaang taon, lihim na pinagyaman ng mga Panginoon ng kaharian. Ang mga kaluluwang duguan sa bisa ng kapalaran ng isang kaharian. Sa wakas, napaabot ko ang kaluluwa ng 10,000 kaluluwa sa ika-9 na antas. Kaya pala ikaw iyon. 3 taon na ang nakalipas, ang ugat na espiritual ni Ichen ay naalis. Ikaw rin ang lihim na nagpalit ng palad sa dilim, hindi ba? Tama. Noong panahong iyon, naramdaman ko ang nakatagong banal na kaluluwa sa iyong katawan. Kaya itinakda ko ang pagbabawal. Hinugot ko ang ugat mo sa espiritu. Sayang at hindi mo ito napaglinang. Ngayon, itatama ko na mismo. Mabuti.
Kung gayon, pwede ka nang mamatay. Ah! Isa itong banal na sandata. Ah! Noong kinukuha mo ang aking ugat sa espiritu. Naisip mo ba kahit minsan na darating din ang araw na ito? Mga nauna kay Yeye. Nalinlang din ako ng lumang halimaw ng 10,000 kaluluwa. Hinihiling ko sa mga nauna, patawad ninyo ang buhay ko. Hahandog ko ang kalahati ng kaharian at lupa. Dumating ako para sa iyong kaharian at lupa. 800 taon na ang nakalipas. Sa aking banal na kaharian, laganap ang 3,000 daigdig. Ang maliit mong puok na ito, ni hindi maihahambing sa hardin sa likod. Ano man ang nais ng mga nauna. Ano man ang maibibigay ko sa mga nauna. Dalawang bagay. Lahat ng mga minahan ng espiritual na ugat ng kaharian ng Chu. Mula ngayon, sasailalim ito sa iisang pamamahala ng sekta ng banal na apoy. Walang problema, agad na ipag-uutos ko ito. Ang pangalan niya ay Lin Qingsu. Gusto mo bang maglabas ng isa pang utos? Ihayag sa buong mundo. Siya ang aking asawa. Yi Chen. Ipapasa ko agad ang atas. Hirangin si Lin Qingsu bilang pangharian na asawa ng depensa. Pinagpipitagang prinsesa. Yi Chen. Napakabigla nito. 800 taon na. Noong nakaraang buhay, hindi kita naprotektahan. Sa buhay na ito, hindi na kita hahayaan pang makaranas ng kahit bahagyang pagdurusa. Patay na ang 10,000 kaluluwa. Nabiyak ang plaka ng banal na kaluluwa. Panginoon ng demonyo. Bagamat katamtaman lamang ang lakas ng 10,000 kaluluwa. Naging panahon na ito ng 10,000 kaluluwa. Ang makakapatay sa kanya ay tiyak na hindi karaniwang tao. Ayon sa ulat ng espiya, may alon ng banal na sandata sa pagitan ng mga espada. Patayin ang tagapuksa ng 10,000 kaluluwa. Isa siyang inapo ni Ichen na bagong umusbong sa kaharian ng Chu. Banal na sandata. Paanong ang isang inapo ay magkakaroon ng banal na sandata? Isa itong piraso ng anyong nabasag na naipadala ng Wanmu Hall bago ito mamatay. Ang espada na iyon. Ang gintong liwanag na iyon. Imposibleng piraso lamang ito ng banal na sandata. Iyan ang hininga ng banal na kakanyahan ng Haring Banal. Ha! Banal na kakanyahan. Huwag mong sabihing iyon ay mula sa alamat ng kaitaasan. Talaga bang muling nagkatawang tao ang Haring Banal na iyon? Ha ha ha! Tinutulungan pa rin ako ng langit. Kung karaniwang banal na sandata lang sana. Ang katawang muling nagkatawang tao ng Haring Banal. Kung maaarok at malulun ko ito. Makaakyat ako sa kaitaasan. Ipasa ang utos ko bilang Panginoon ng demonyo. Agad na lusubin ng 4 na dakilang general ang demonyo ang hukbong demonyo. Kailangang ibagsak si Ichen at ibalik siya sa bulwagan ng 10,000 demonyo. Ako mismo ang arkila at aararuhin siya. Yi Chen. Hindi ko kailanman inakalang magiging asawa kita balang araw. 3 taon na ang nakalipas, ni hindi ko pa maabot ang iyong antas. Sa loob ng 3 taong ito, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Noong nilalapastangan ng lahat si Ichen, ikaw lang ang palihim na gumugol ng buwan ng baon mo para bilhan ako ng gamot. Dahil alam kong hindi ka isang hamak na walang saysay. Mula pa noong unang pagkakataong nakita kita. Alam kong hindi ka karaniwang tao. Qingsu. Masyado na akong matagal na buhay sa nakaraang buhay ko. Napakarami ko nang nakilalang tao. Ikaw lang. Maging sa nakaraan o sa buhay na ito. Hindi kailanman humingi ng kapalit sa kabutihan mo sa akin. Kaya, ito ang singsing na pangkasal ng aking bahay ng Haring Banal. Isuot mo ito at saan ka man mapunta sa buong daigdig. Kaya kitang marating sa isang kisap mata at ipagtanggol ka. Yi Chen. Panginoon, ilang li sa unahan ay magulo ang ulap ng dugo. Iyan ang panawagan ng hukbong demonyo ng bulwagan ng 10,000 demonyo. Hindi bababa sa ilang daang libong tagapagtanim ng demonyo ang nagtitipon. Kami ang kanilang target. Ilang daang libong tagapagtanim ng demonyo. Panginoon. Dapat ba tayong umiwas muna sa banggaan? Umiwas? Ang guro ng bulwagan ng 10,000 demonyo na noon pa man. Ang matandang halimaw na si Tianmo ay personal kong pinatumba. Ngayon, ipinadala na nila ang mga tauhan hanggang sa ating tarangkahan. Sakto, para mapagpraktisan ko ang aking mga kamay. May utos ang Panginoon ng demonyo. Dalhin ka sa bulwagan ng 10,000 demonyo para doon ka nila araruhin. Sumama ka ng maayos sa akin para makaiwas sa pagdurusa. Marami pang maso sa katawan ang aabutin mo. Napakaraming tagapagtanim ng demonyo.
Huwag kang matakot. Isang pulutong lang ng mga langgam. Isang pulutong lang ng mga langgam. Isang pulutong lang ng mga langgam. Hanggang kamatayan, matigas pa rin ang bibig. Utusan ng Panginoon ng demonyo. Naglulo na pormasyon ng kaluluwa ng 10,000 demonyo. Panginoon. Kayang bihagi ng pormasyong ito ang mga magkatuwang na tagapagtanim. Naglulo na pormasyon ng kaluluwa ng 10,000 demonyo. Noong nakalipas, ginamit na ng matandang halimaw na si Tianmo ang hakbang na ito sa harap ko. Ang huling anyo nito. Ganito pala. Paano niya nagawang baliktarin ito at kontrolin ang ating pormasyon? Dahil ako mismo ang naglikha ng pormasyong ito noong araw. At kalaunan ay natutunan lang ito ni Tianmo ng palihim. Ngayon, dapat nang maibalik sa tunay na pinagmulan ang lahat. Patawarin mo ang buhay ko, nakaraang henerasyon. Maliit na demonyo na walang mata at butil. Hindi ko alam na ang nauna pala ay muling nagkatawang tao bilang haring banal. Mga nauna, iligtas ninyo ang munting demonyo sa pagkamatay. Pagbigyan ninyo ako. Sagutin ninyo ang ilang tanong ko. Magtanong ka lang, mga nauna. Walang hindi sasabihin ang munting demonyo. Ilan na ba ang mga demonyong kultibador sa bulwagan ng 10,000 demonyo ngayon? 12 ang mga demonyong general sa itaas ng yugto ng pagiging Diyos. 3 ang mga demonyong nasa yugto ng pagsasanib. Puno na ng mga kultibador ng demonyo ang Panginoon ng mga demonyo na si Muluotian. 10,000. Panginoon, sapat na ang lakas na ito para walisin ang kaharian ng Chu. Maging ang mga pinakamataas na sekta sa gitnang lupain ay mapapaatras nito. Ikalawa, saan ikinulong ang matandang halimaw na si Tianmo? Paano nalaman ng mga nauna ang tungkol sa matandang ninuno Tianmo? Nakakulong siya sa pinakamalalim na kailaliman ng pugo ng pagpipino sa bulwagan ng 10,000 demonyo. 500 taon na. Ang mga pamamaraan ni Muluotian ay kinuha lahat sa matandang ninuno Tianmo. May mga pagbabawal si Muluotian sa loob ng kanyang katawan. Kapag nabanggit ang pinakasusing lihim, kusang sasabog ito. Napakabangis na paraan. Kung ganoon, ako mismo ang pupunta sa bulwagan ng 10,000 demonyo. Panginoon. Pero pugad iyon ng 10,000 demonyong kultibador. Noong 800 taon na ang nakalipas, kaya kong supilin ang matandang halimaw na Tianmo. Pagkalipas ng 800 taon, maging ang mga alagad at apo niya ay hindi karapat-dapat humarang sa akin. Hoyun! Bantayan mo si King Su at manatili rito. Yi Chen! Hayaan mo akong sumama sa iyo. King Su! Ang susunod na lakad. Hindi ko pwedeng kaligtaan ang pagprotekta sa iyo. Dalhin mo ang singsing ko. Walang sinuman sa bulwagan ng 10,000 demonyo ang makakasakit sa iyo. Manatili ka rito. Hahaha. Yi Chen. Hindi pa kita hinahanap ng bulwagan. Ikaw na mismo ang nagdala ng sarili mo sa aking harapan. Ang anyong ito ng aking anino ay may 70% ng lakas ng tunay kong katawan. Sapat na para harapin ka, isang maliit na perpektong jindan. Sobra pa nga. Kung 70% lang, minamaliit mo pa rin ako. Sa isang tabak na ito, gagamitin ko lang ang aking buong lakas. Imposible iyan. Kahit ang aking anino ay kayang makipagtumbasan sa mga nasa yugto ng pagsasanib. Huwag mong ipagkalat ang anyong ito sa akin. Lumayas ka, Muluotian. Napilitan mo akong ilabas ang aking huling baraha. Isa rin iyong karangalan mo. Sinusubukan mong buksan ang tatak ng tiyan mo. Tama. Noong ang matandang ninuno tiyan mo ay pinigil ng haring banal. Sa loob ng 500 taon, ang demonyong Qi ay napigil at napino. Ngayon, gagamitin ko ang dugo ng iyong haring banal bilang panimula.
para tulungan ang matandang ninuno na mabasag ang tatak at makalaya. 500 taon na at sa wakas makikita na muli ng matandang ninuno ang araw. Kapag nabasag na ang tatak ng matandang ninuno, walang duda na mamamatay si Ichen. Magaling! Nakatipid ka pa sa akin ng maraming abala. Ano ang sinabi mo? Sa pagpunta ko rito ngayon, isa sa mga layunin ko ay ilabas ang tiyan mo. Noong sinarahan ko siya noon, may itinago siyang isang bagay ko sa loob ng katawan niya. Ngayon mismo, isauli natin siya kasama ang tao at bagay. Ang tatak. Hindi ka ba naglalagay ng patibong sa bulwagan ng 10,000 kaluluwa? Hinihintay mong gisingin niya ang tatak na inukit mo 800 taon na ang nakalipas. Matalino. Sayang, huli mo na naunawaan. Altar ng pagsasakripisyo. CJ, sa mga kaluluwang kultibador ng 10,000. Tulungan ninyo akong sapilitang makatawid sa yugto ng pagsubok ng kidlat. Nabaliw ang Panginoon ng mga demonyo. Isinasakripisyo niya tayong lahat. Sa gitna ng pagsubok ng kidlat. Ha. Yichen, ano na lang ang laban mo sa akin ngayon? Antas ng pagtawid sa tribulasyon. Mukhang nakakatakot, Malapit ka na mamatay pero matigas pa rin ang ulo mo. Palad ng demonyong sumisipsip ng kaluluwa. Daliri ng Haring Banal. Anong klaseng banal na teknik ito? 800 taon na ang nakalilipas. Matandang demonyo, salubungin mo ang daliri kong ito. Nakakulong ng 500 taon. Hamak ka na kumpara sa kanya. Haring Banal, kinulong mo ako ng 500 taon. Pero huwag kang kampante. Bago tuluyang magsara ang selyo. May sasabihin ako sa iyo. Sabihin mo. Alam mo ba kung sino ang nagbunyag? Nang kinaroroonan mo sa mga taksil noon. Ha. Sino ang palihim na naglatag ng bitag sa kaitaasan? Sino? Ang taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos. Isa sa iyong 4 na banal na general, Sixuanshan. Ha. Hindi mo inaasahan, di ba? Ang asong tapat na akala mo, 800 taon na ang nakalilipas ay kampi na sa mga taksil. Paano mo nalaman ang bagay na ito? Dahil nakipagkasundo ako kay Xuantian noon. Binigyan niya ako ng isang hibla ng aura ng Haring Banal. Para tulungan akong malampasan ang antas ng demonyo. Bilang kapalit, tinulungan ko siyang ikasa ang aray ng pagsilyo sa kaitaasan. Ang aray na iyon mismo ang pumigil sa iyo. Upang hindi mo magamit ang buong kapangyarihan sa labanan. Haring Banal, kahit itayo mo pang muli ang kaitaasan, ano naman? Ang taong dapat sana ipinatay mo ay abala sa pagmamasid sa iyo mula sa 9 na langit. Ha. Xuanchen. Mukhang napakakomportable mo sa posisyon mo sa kaitaasan nitong 800 taon, Maghintay ka. Babalik ako nang hindi mo namamalayan. Ang selyo ng demonyo ay pinatibay na. Nagising na siya. General Po. Sino ang tinutukoy ninyong? Si Ichen, ang Haring Banal. Wala siyang laban nang ipinadala ko siya sa reinkarnasyon 800 taon na ang nakalilipas. Akala ko ay tuluyan na siyang maglalaho sa mortal na mundo. Hindi ko akalaing mababawi niya ang kanyang alaala bilang Haring Banal. Reinkarnasyon ng Haring Banal. General Po. Bababa na ba tayo sa mundo ngayon din? Hindi pa kailangan. Ang kanyang antas ng kultibasyon ay hindi pa sapat. Para makabalik sa kaitaasan. Kailangan niya ng ilang taon. Kahit paano ay abutin pa ng ilang taon. Sa loob ng panahong ito, gamitin ang utos ng Diyos para magpadala ng 3 espiya. Pumunta sa mga sekta sa mortal na mundo na nasa antas ng pagtawid sa tribulasyon. At tapusin ang kanyang reinkarnadong katawan.
Hindi ba sapat ang antas ng pagtawid sa tribulasyon? Siyempre, hindi sapat. Kailangan natin siyang piliting gamitin ang kapangyarihan ng Haring Banal para mapabilis ang pagkaubos ng banal na kakanyahan niya. Sa bawat paggamit niya ng banal na kakanyahan, ito ay magiging mas mahina. Magiging mas mahina sa bawat beses. Kapag naubos na ang kanyang banal na kakanyahan, kahit gising na ang alaala niya, siya ay magiging mortal na lang. Masusunod. Magpapadala na ako ng utos agad. Dati, itinuturing kitang pinagkakatiwalaan ka ng kamay. Hindi ko inakalang ikaw pala ang nasa likod ng lahat, kahit noong bago pa tayo ikasal. Ang bitag na ito ay 800 taon ko nang pinagplanuhan. Hindi mo na ito mababaligtad pa. Ano ang nasa isip mo? Mula nang lumabas tayo sa bulwagan ng 10,000 demonyo, hindi ka na nagsalita. King Su. May kailangan lang akong sabihin sa iyo. Ang tunay kong pagkakakilanlan ay ang Haring Banal ng Kaitaasan, 800 taon na ang nakalipas. Noon, pinagtaksilan ako ng pinakakatiwalaan kong general. At ibinagsak ako sa mundong mortal. Ang kaluluwa ko ay muling nagising pagkalipas lamang ng 800 taon. Ngayon, ang mga kaaway ko ay nakamasid sa akin sa kaitaasan. Hindi mahalaga sa akin kung sino ka. Ang Haring Banal 800 taon na ang nakalipas ay maayos din. Ang walang silbing ni Chen noon ay wala na. Ikaw ay ikaw. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Gusto kong manatili ka rito. Masyadong mapanganib ang pupuntahan ko sa susunod. Sinabi mo lang kanina na 800 taon na ang nakalipas, ang pinakam. Pinagkakatiwalaan mong tao ang nagtaksil sa iyo. Kung pati ako ay aalis sa piling mo sa kritikal na sandali. Ano pa ang pagkakaiba ko sa taksil na iyon? Sa nakaraan at sa kasalukuyan. Ikaw lang. Ang hindi nagbago kailanman. Ipagkakaloob ko sa iyo ang isang uri ng kasanayan. Ito ang 7 kulay na hiyas na kasulatan ng aking palasyo ng Haring Banal. Bagaman hindi ito kasing lupit ng kasulatan ng Haring Banal. Sa sandaling mahasa hanggang sa sukdulan, maaari ka rin itong dalhin sa tagumpay. King Sui, bibigyan kita ng 3 taon. Pagkaraan ng 3 taon, kung makaaabot ka sa pagiging Diyos. Isasama kita pataas sa kaitaasan. Kamahalan. Ang paghirang mo kay Yu Chen bilang pinagsingit na hari ay sapat na. Pagkat pinatay niya ang guro ng estado ng 10,000 demonyo, may pakinabang ito sa bayan. Ngunit ang gawing reyna si Lin Qingsu. Katawa-tawa. Si Lin Qingsu ay isa lamang ilehitimong anak ng pamilya Lin. Ang ina niya ay isa pang alipin lamang ang pinagmulan. Pagawan siya ng reyna. Saan ilalagay ang dangal ng maharlikang bahay? Sa mga anak na babae ng 3 punong dukado. Alin ang hindi mas mataas kaysa kay Lin Qingsu? Ang ginawa mo ay pagyurak sa mukha ng aming 3 pamilya. Mga mahal na Ginoo, ang salita ng gintong bibig ay batas. Naibaba na ang banal na atas. Kamahalan, ang mga pamilyang maharlika ng 3 punong dukado at ang maharlikang angkan ay magpapakasal sa isa't isa sa mga susunod na salinlahi. Ito ang itinakda ng mga ninuno. Kung mapagpipilitan mo pa rin ito, kamahalan. Mamatay na ako ngayon dito mismo sa bulwagang ito ng ginto at jade. Narinig kong pumunta si Ichen sa bulwagan ng 10,000 demonyo. Sadyang mapanganib iyon. Kung hindi siya makababalik, ano pa ang silbi ng paghawak mo sa banal na atas na ito, kamahalan? Sino ang nagsabing hindi ako makababalik? Ang demonyong aura ng bulwagan ng 10,000 demonyo. Bakit mayroon kang nananatiling presyon mula sa lakas ng isang dumaraang pagdaanan ng kidlat? Punong ministro si Chu. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit sa akin. Sino? Ang dukay ng pambansang estado. Ang buto mo kanina sa bulwagang ginto ay hindi naman gaanong matigas. Sino ka? Bawal na lugar ito ng tahanan ng dukado. Naglalakas loob kang pumasok ng walang pahintulot. Ako ay nagmula sa mataas na kalangitan. Sa atas ng Xuanshan Shenjiang ng kaitaasan. Ipagkakaloob ko sa iyo ang isang anyo ng pagbabagong nakapanghahalo. Kaitaasan. Ako'y isa lamang hamak na mortal na duke. Paano makapapasok sa mata ng isang banal na general? Ang iyong apong si Qin Yuer ay taglay ang pambihirang katawang tain. Sakto siya sa isang pamana ng isang sekta ng kaitaasan. Kailangan mo lamang sumang-ayon sa isang kondisyon. Agad na tatanggapin ang atas ng banal na general na si Xuantian. Si Qin Yuer bilang nakatalang alagad. At dalhin siya sa kaitaasan. Anong kondisyon? Napakasimple. Ipatala mo si Ichen sa aklat ng paghirang ni Lin Qingsu bilang reyna. At ipadala ang perlas na lumalamo ng Diyos na ito sa seremonya ng palasyo. Ang perlas na ito ay maglalabas ng mahinang ulap ng lason. Na pansamantalang pipigil sa espiritual na lakas ng mga kultibador. Sa oras na iyon, pansamantala munang mawawala ang lakas ni Ichen. Kailangan ninyo siyang patayin. May sariling plano ang banal na general ng langit.
Ikaw na ang bahala sa pag-atake sa seremonya. Ang iba ay may ibang gagawin. Kapag natapos na ang lahat, papasok si King Yuer sa kaitaasan. Gagamitin natin ang ugnayan ng sambahayan ni Zen Guogong sa kaitaasan. Mananatili itong di matitinag sa loob ng 1,000 taon. Mabuti. Pumayag na ang matanda. Sa ngalan ng kapalaran ng langit. At sa utos ng emperador, ako ay magtatakda kay Lin Qingsu bilang prinsesang tagapagtanggol ng kaharian. Kasabay ng prinsesa. Pinahihintulutan ko. Tumatanggap ang iyong abang lingkod ng utos. Kamahalan. Nagdala ang matandang ito ng munting handog para sa prinsesa. Isang pares ng 1,000 taong gulang na dugong jade na korales. Sapat ng durugin ang batong ito. Zen Guogong. Ano ang itinago mo sa manggas mo? Wala. Isa lang itong pares ng korales. Ipakita mo sa akin. Laso na banal na perlas. Gawa mula sa ubod ng halimaw sa yugto ng tribulation. Kapag naiputok, maaari nitong pakawalan ang nakalalasong usok ng laso na banal na perlas. Ang bagay na ito ay imposibleng mayroon sa mundo ng mga mortal. Ako, patawarin ninyo ako, Panginoon. May taong nagpipilit sa matanda. Isang lalaking nakaitim. Sabi niya utos daw ito ng banal na general ng langit ng kaitaasan. Sabi pa niya kukunin niya ang aking apo bilang alagad. Hanggang lieg ang pagkakahawak ng mga tao ng kaitaasan. Zen Guogong, nagtataksil ka at nakikipagsabuatan sa kaaway. Tanggalin sa iyo ang titulo. Ihagis sa impyerno ng mga tao. Tungkol naman sa iyong apo. Tunay ng taglay ni King Yuer ang katawang tain. Ngunit kinuha siya ni Xuantian para gawing tain na paru-paro ng kaluluwa. Halos ikaw na ang pumatay sa sarili mong apo. Patawarin ninyo ako, Panginoon. Hindi po alam ni Yuer ang balak ng aking ninuno. Panginoon, maawa po kayo. Tumayo ka. Hindi ako narito para manisi. Ang tatak na ito. Tatak ng aliping tain. Nakatanim na sa katawan niya ang binhi ng kaitaasan. Sa loob lamang ng 7 araw, ang kaluluwa ni King Yuer ay tuluyang mababago at magiging isang paru-paro ng kaluluwa. Tanging si Xuantian lamang ang makapag-uutos dito. Hindi ko alam. 3 araw na ang nakalipas, may inanyayahang isang pantas sa bahay para magbasa ng kapalaran ko. Sinabi niyang may ugnayan ako sa landas ng mga immortal. Pagkatapos ko raw uminom ng isang mangkok ng banal na tubig. Palagi kong nararamdaman na nanlalamig ang aking sentro ng kilay. Hindi iyon pantas. Isa iyong sugo ng kaitaasan. Iligtas mo ako, Panginoon. Ayaw talagang maging isang paru-paro ng kaluluwa si Yuer. Yi Chen. Isa pa lang siyang bata. Hindi niya alam ang totoo. Hindi mahirap alisin ang tatak ng aliping tain. Ngunit kung walang gumagabay sa mismong katawang tain na ito, tiyak na may darating na kapahamakan sa hinaharap. Maghahatid iyon ng kapahamakan kay Lufang kaibalang araw. Kingsu. Ang iyong 7 kulay na dasal ng salamin ay sakto para sa purong katangiangin. Hayaan mong si King Yuer ang maging alagad mong may apelyido. Gamitin mo ang dasal ng salamin para linisin at sanain ang katawang tain niya. At gawin itong kapakinabangan. Pumapayag ka ba? Siyempre, pumapayag ako. Salamat, Guro. Salamat, Panginoon. Talagang tapat sa salita ang banal na general ng langit. Binigyan niya ang aming sekta ng itim na lotus ng pagkakataong makapasok sa kaitaasan. Isa lang ang misyon sa pagkakataong ito. Piliting gamitin ni Ichen ang kapangyarihan ng Haring Banal. Pabilisin ang pagkalipol ng kanyang banal na kakanyahan. Kayang lipulin ni Guro Ichen ang bulwagan ng 10,000 demonyo. Kahit ang mga halimaw ng antas ng pagdaos ng kidlat ay napaluhod sa harap niya. Ang aking sekta ay malakas. Ngunit tanging ang guro lamang ang tunay na ganap sa pagdaos ng kidlat. Harapin natin ang tuwiran. Natatakot akong malubha ang maging kapalit ng kapahamakan. Sino ang nagsabing haharapin natin sila ng tuwiran? May sarili akong pakana. Ito ang itim na lotus na sumisipsip ng mga espiritu. Ito ay binuo sa pamamagitan ng pagbabasa ng dugo ng 10,000 kaluluwa ng mga nilalang. Kailangan ng ilibing ang mga taong bayan sa 3 puntong mahalaga ng 3 pangunahing ugat ng espiritu ng kaharian ng Chu. At sa loob ng 3 buwan ay maubos nito ang espiritu sa loob ng 1,000 li. Nanghihina ang espiritu sa kaharian ng Chu. Wasak na ang mga ugat ng espiritu. Kung nais pa ni Ichen na magpatuloy sa paglusot, kailangan niyang tumungo ng mas malalim sa kontinente upang hanapin ang mga ugat ng espiritu. Tama. Sa oras na iyon, siya na mismo ang lalapit sa atin. Papasok tayo sa sentro ng kontinente. Upang maihanda ang lambat ng langit at lupa para sa kanya. At saka, hindi lang mahahanap ni Xuantian Shenjiang ang ating sekta ng itim na lotus.
Ang ikatlong binhi ng dilim. Nakatago rin sa pinakasentro ng kontinente na pupuntahan ni Ichen. Sino ang ikatlong binhi ng dilim? Hindi maaaring mabunyag ang tadhana. Kailangan mo lamang malaman. Ang lakas ng nilalang na iyon. Kahit ako ay hindi maabot si Chen mo. Kung makaharap ni Ichen ang isa sa kanila, tiiyak na gagamit siya ng kapangyarihan ng Haring Banal. Sa oras na maubos ang kanyang banal na kakanyahan. Kapag si Xuan Chen Shenjiang ay naglatag na ng bitag, mayroon pa ring isang pangunahing ugat ng espiritu sa loob ng kaharian ng Chu. Ang 12 ugat ng espiritu sa loob ng kaharian ng Chu ay nailipat na lahat sa pangangasiwa ng sekta ng banal na apoy. Ayon sa kahilingan ng binata, pinalalawak namin ngayon ang pormasyon ng pagtitipon ng espiritu. Tinatayang sa loob ng isang buwan ay matutulungan ang Panginoon na makalusot sa yugto ng Nascent Soul. Matatag na ang yugto ng Golden Core. Ang kapangyarihang nakatago sa mga piraso ng nabulok na Diyos ay sapat pa upang makalusot hanggang sa pagkatao ng Diyos. Ngunit pagkatapos maging Diyos, sino sa ilalim ng lupa ang dapat mamatay? Ay natuklasan. Binhi ng itim na lotus na sumisipsip ng mga espiritu. Ikaw ay mula sa sekta ng itim na lotus. Itigil mo ang pagbabalat kayo kapag naitanim na ang tatlong binhi ng sumisipsip ng espiritu. Ubos na ang espiritu sa kaharian ng Chu. Agad na lumipat. Ito ay isang banal na kakayahan na tanging magagamit lamang matapos maging Diyos. Hindi ba ikaw ay nasa yugto ng Golden Core? Golden Core. Iyon ay ang aking kasalukuyang antas lamang ng paglinang. Ang tunay kong antas ay matagal nang nasa antas ng Haring Banal 800 taon na ang nakalipas. Isang hamak na unang yugto ng pagdaos ng kidlat. Naglalakas loob ka pang maghasik ng yabang sa teritoryo ko. Ikaw hindi mo ako maaaring patayin. Hindi ka palalampasin ng aming guro. Hindi rin palalampasin ni Xuan Chen Shenjiang. Bago kanya ipinadala. May sinabi ba siya sa iyo? Anong bagay? 800 taon na ang nakalipas, noong nasa tuktok ako. Hindi man lamang makasalo ni Xuan Tian ang isang daliri ko. Ang kanyang kaso. Sa aking paningin ay isa lamang siyang walang kwentang kawal na ni pangalan ay hindi karapat-dapat banggitin. Si Zhou Huafa ay napatay. Yi Chen. Guro. Ang natitira pang 2 binhi ng sumisipsip ng espiritu ay naitago na sa pangunahing ugat ng espiritu ng kaharian ng Chu. Ngunit ang binhing pinangangasiwaan ni Zhou Huafa ay nasamsam ni Yi Chen. 3 kulang. Hindi na makakapagsimula ang pormasyon ng pagsipsip ng espiritu. Dahil sa pagkasamsam niya, kahit makalipas ang 2 buwan, sa 2 binhi lamang na iyon, ay sapat nang maubos ang kalahati ng espiritu sa kaharian ng Chu. Kung ayaw ni Yi Chen na manghina ang espiritu, kailangan niyang pumunta sa gitnang bahagi ng kontinente upang hanapin ang mga ugat ng espiritu na may mataas na antas. Ano ang plano ng guro? Hindi tayo makikipagsagupaan ng harapan sa kaharian ng Chu. Pupunta ang tagapamunong ito sa gitnang lupain ng kontinente. Kokontakin ang ikatlong lihim na alagad ng sekta ng makalangit na espada. Ang sekta ng makalangit na espada ang pangunahing sekta ng kontinente. Ang lakas ng pinuno nito ay nasa antas na ng dakilang paglago. Ang pinuno ng sekta ng makalangit na espada, ang puting buhok na pinunong espada ay ang ikatlong alagad ng Xuan Chen Shenjiang. Isang kultibador sa antas ng dakilang paglago. Ang espada niya ay kayang humati sa mga bundok at ilog. Dakilang paglago. Iyon na ang pinakamataas na antas na kayang tanggapin ng mundong mortal. Kung aakyat pa roon, daraan na siya sa kapighatsian ng pag-akyat sa langit. 300 taon nang hindi dumaraan sa kapighatsian ang puting buhok na pinunong espada sa antas ng dakilang paglago. Para lang hintayin ang takdang gawaing ito ni Xuan Chen Shenjiang. Pagkatapos magtagumpay, ipapahintulot ng kaitaasan ang kanyang pag-akyat at ang kanyang pagkilala. Kung si Yi Chen ay makakaharap ng isang kultibador sa antas ng dakilang paglago, sinasabi mo bang hindi siya maaaring gumamit ng kapangyarihan ng Haring Banal? Maaari. Magsisimulang maglaho ang kanyang banal na kakanyahan. Kahit makaligtas siya ng swerte. Kapag personal ng kumilo si Xuan Chen Shenjiang, wala na rin siyang magagawa para bumalanse. Ipasa ang utos. Lahat ng mga piling alagad, sumunod kayo sa akin patungong sekta ng makalangit na espada. Pagkaraan ng 2 buwan, sa gulod ng putol na dragon sa hangganan ng kaharian ng Chu at ng malawak na disyerto. Naihanda na ang lugar na paglilibingan ni Yi Chen. Nasuri na. Bukod pa roon, 2 sumisipsip ng espiritu ang nakabaon. Sa pinagtatagpuan ng 2 pangunahing ugat ng espiritu sa kaharian ng Chu, hindi pa buo ang pormasyon ng pagsisipsip ng espiritu. Pero dahan-dahan itong nilulon ang espiritong enerhiya. Tinatayang pagkalipas ng 2 buwan, babagsak ng 70% ang densidad ng espiritong enerhiya sa kaharian ng Chu. Mahal na Ye. Paano magiging mabuti iyon? Umaasa sa espiritong enerhiya ang paglinang ng milyon-milyong kultibador sa kaharian ng Chu. Kapag natuyo ang espiritong enerhiya, maapektuhan ang buong kaharian. Bakit naman tayo magmamadali? 2 paraan.
Diretsong hukayin ang mga sumisipsip ng espiritu. Pero kailangan ito ng hindi bababa sa isang kultibador sa antas ng pagkadyos. Gamitin ang tunay na apoy ng aking buhay para tunawin ito sa loob ng 3 buwan. Hindi pwedeng maputol sa gitna. Yun. Nasa unang yugto pa lang ako ng kaluluwang sanggol. Malayo pa ako para maabot ang pagkadyos. Kaya gamitin natin ang ikalawang paraan. Pagkalipas ng 2 buwan, sasalakayin ang punong himpilan ng sekta ng itim na lotus. Patayin ang punong pinuno ng sekta ng itim na lotus na kumokontrol sa sumisipsip ng espiritu. Kapag namatay siya, ang sumisipsip ng espiritu ay magiging bagay na walang may-ari. Aagos ang pagkatuyo nito. At aatake tayo sa punong himpilan ng sekta ng itim na lotus. Pero iyon ay isang kilalang malaking demonyong sekta sa kontinente. Ang guro ng sekta ay nasa ganap na sakdal na yugto ng kapighatian. Anong klaseng sakdal na yugto ng kapighatian iyon? Pupunta ako sa bulwagan ng 10,000 demonyo. Hindi ako makapunta sa sekta ng itim na lotus. Narinig ko na may ugnayang libu-libong hibla at 10,000 buhol ang sekta ng itim na lotus at ang nangungunang sekta ng kontinente na sekta ng makalangit na espada. Kung makialam ang sekta ng makalangit na espada. Kung makikialam ang sekta ng makalangit na espada, mas mainam pa nga. Mula nang magising ako, naghahanap na ako ng angkop na panghasa na bato. Kailangang may sapat na lakas ang dakilang paglago. Sa paningin ng Panginoon, ang antas ng dakilang paglago ay isa lang panghasa na bato. Kingsu. Sa susunod na 3 araw, walang sinumang papayagang pumasok sa loob ng 100 zhang ng silid na lihim. Maliban sa iyo. Naiintindihan. Mauunawaan mo. Ang natitirang banal na kapangyarihang nakapaloob sa piraso ng nagbagsakang Diyos. Sapat para tulungan akong makalusot hanggang sa tuktok ng kaluluwang sanggol. Ang pagsasanib ng piraso ay magdudulot ng kakaibang pangyayari sa langit at lupa. Tiyak na binabantayan ako ng mga tao ng suantian. Kung gayon, ipakita natin sa kanila. Guro, tingnan ninyo. May 9 na gintong araw sa langit. Nagigising na siya. Ang kapangyarihan 800 taon na ang nakalipas. Unti-unti itong bumabalik. Banal na bakas. Ito ang bakas ng banal. Tungo sa direksyon ng mansyon ng prinsipe ng tagapagtanggol ng bayan. Si Ginoong Ye. Bumagsak. Ganap na nabuo ang sanggol-layuan. Isang hibla na lamang at naging Diyos. Pinipigil ako ng mga batas ng mundong ito. Hindi kayang paglagyan ng tunay na Diyos ang daigdig ng mga mortal. Pumasok sa antas na higit pa sa pagiging Diyos. Ngunit, ganap na nabuo ang sanggol-layuan. Laban sa mga espada ng Mahayana, kasabay ng araw na kumikislap ng siyam na ulit. Nagising na ang Haring Banal. Mukhang hindi nagsisinungaling ang matandang pandak na iyon ni Black Lotus. Ang landas ng espada. Naramdaman mo rin ba? Noong si Ichen ay pumasok pa lamang sa kaharian ng Chu. Ang antas niya ay tuwirang pumasok sa ganap na nabuong sanggol-layuan. Kasabay ng araw na kumikislap ng siyam na ulit. Iyon ang nilalang sa kaitaasan 800 taon na ang nakalipas. Ang maliit na anyo nitong tanging nakikita. Tiyak na ang muling pagkakatawang tao ng isang haring banal. Nang ang aking sekta ay nasa yugto ng pagsasanib. Nakakita na ako noon ng mural sa isang sinaunang guho. Ang haring banal na Ichen. 800 taon na ang nakalipas, bilang kataas-taasang nilalang sa kaitaasan. Ang 4 na dakilang banal na general sa kanyang tabi. Ang namahala sa 3,000 daigdig. Kalaunan ay sa buwatan siyang pinabagsak ng mga general sa kanyang tabi. At ibinagsak sa mundong mortal. Ang Xuantian Shenjiang ang isa sa mga utak noon. Kung gayon, totoo pala ang chismis ng kapatid na ito. Ipinasa ng Xuantian Shenjiang ang maling ulat. Kailangan lang lumabas ng kapatid na ito at bumunot ng espada. Para piliting gamitin ni Ichen ang kapangyarihan ng Haring Banal. At mapabilis ang pagkaubos ng banal na kakanyahan. Kahit matapos pa ang atas. Para makaasat sa kaitaasan. Noong nasa yugto ako ng Mahayana, pinigilan ko ang 800 taon at hindi nagdaan sa kalamidad. Para lamang sa landas ng espada. Ang aking hangganan ay narito na. Sa kaitaasan lamang matatagpuan ang mas malakas na espada. Kailan ba handa kumilos ang kapatid na ito? Hahanapin ka ni Ichen. Pagdating ng oras, tiyak na daraan siya sa gulod ng putol na dragon. Maglalatag ako sa gulod ng putol na dragon ng hanay ng mga espada ng langit at lupa. 3,600 tabak ang gagawing mga mata ng hanay. Kasama ang hawak kong huwad na banal na sandata na tagapagputol ng langit. Kung tunay nga niyang mapipilit ang kapangyarihan ng kanyang haring banal. Ng kapangyarihan ng haring banal. Nais ko ring makita kung kaya bang mapatay ng pinakamalakas na espada sa mundong mortal ang isang haring banal. Ang punong pugad ng Black Lotus cult ay nasa kabundukan ng Black Lotus sa 3,000 li sa hilaga ng kaharian ng Chu.
Ngunit ang huling nasamsam kong matandang nakahuli. Bago mamatay, sinaliksik ko ang kanyang kaluluwa. Wala na ang pinuno ng Black Lotus cult sa kabundukan ng Black Lotus, kundi pumunta na sa sekta ng makalangit na espada sa gitnang kapatagan. Sekta ng makalangit na espada. Iyon ang unang sekta ng espada sa gitnang kapatagan. Ang pinuno ng sekta na si Baifa Jianzun. Ayon sa sabi-sabi, isa na siyang nasa yugto ng Mahayana 800 taon na ang nakalipas. Dahil noong 800 taon na ang nakalipas, nasa yugto na siya ng Mahayana. Ngunit hindi siya nagdaan sa kalamidad. Kaya ako nakasiguro. Isa rin siyang tao ng Xuantian. Ibig mong sabihing nagsabuatan ang sekta ng makalangit na espada at ang Black Lotus cult. Hindi ba nila ako pinipilit gamitin ang kapangyarihan ng Haring Banal? Hindi ba ang banal na kakanyahan ay nauubos sa bawat paggamit? Ang plano ni Xuantian ay pagurin ako hanggang maubos ang banal na kakanyahan sa mundong mortal. Sa oras na umakyat ako sa kaitaasan, malaya na niya akong mapapatay gamit ang kanyang kamay. Kapag umakyat na ako sa kaitaasan, saka siya muling aatake ng nakaupo at hinihintay lang akong mapagod. Kung gayon, maaari ba muna nating hindi gamitin ang kapangyarihan ng Haring Banal? King Su, alam mo ba kung ano ang kapangyarihan ng Haring Banal? Ang kapangyarihan ng Haring Banal ay hindi isang uri ng kasanayan. Hindi rin ito isang uri ng antas. Ito ang pagpapatuloy ng banal na kakanyahan. Ito ang mismong kaluluwa at espiritu ko. Habang ako ay nabubuhay. Nasa akin lang ito kapag hindi ko ito ginagamit sa pakikipaglaban. Parang paglalakad ng walang kamay at paa, imposible. Panginoon, paano natin ito lalabanan? Tama ang pag-atake. Ang espada ng Baifa Jianzun ay pilit akong pinapagamit ang buong lakas ko. Kung gayon, gusto ko ngang makita. Sa pagkakataong ito, siya ang pinilit na ilabas sa akin ang kapangyarihan ng Haring Banal. O ako ang unang gagamit ng muling pagsasanay sa Yuaning. Tuwirang wasakin ang kanyang dakilang espada. Panginoon, bagaman mababa pa ang antas ng Yuer, hinihiling ko na isama ninyo si Yuer. Manatili ka rito at bantayan ang kaharian ng Chu kasama ng iyong guro. Sa labanang ito, isasama ko sina Huoyon at ang tatlong matandang ninuno. Yi Chen, huwag kang mag-alala. Sa araw na ito, 800 taon ko nang hinintay. 800 taon na akong walang sinumang sumubok sa talim ko. Eksaktong panahon na para sa isang Mahayana cultivator na muling angkinin ang kanyang espada. Kapatid na Jianzun, ang sword array na ito. Kahit mga Mahayana cultivator ay kayang paslangin. Yi Chen. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Sa loob ng sword array na ito, may hindi bababa sa 3,000 espiritong espada. Bawat isa ay nasa antas na hindi bababa sa nasa antas ng lupa. Napakalaking hakbang nito. Dumating ka na. Hindi masama ang pagkakabuo ng aray. 3,600 ang pagkakaayos, ayon sa bilang ng mga bituin at ngilid ng langit at lupa. Ang aray-aye ay ang espadang nasa kamay mo. Kapag may pumasok sa aray, sabay-sabay silang papatayin ng 3,600 na espada. Sa pinagsanib na lakas, kaya nitong pumatay ng Mahayana. Napansin mo agad ang aray-aye. Hindi ka nga matitinag bilang Haring Banal. Pero dahil nakita mo na ito, maglakas loob ka pang pumasok sa aray. Sino ang nagsabing kailangan kong gumamit ng tao para sa aray? Kahit kahanga-hanga ang iyong sword aray. Nagawa pa rin ito gamit lamang ang mga espada ng mundong ito. At ang espadang ito, ang mga karaniwang espiritong espada ay nagiging putik sa harap ng iyong espada. Hindi pa tapos. 2 espada, bibiyak sa 800 zhang. Anong uri ng espada ito? Mukhang hindi ka mapipigil ng sword array. Kung gayon, ako mismo ang lalapit. Muling isinilang na Haring Banal. Ngayon ay gagamitin ko ang pinakamalakas na espada sa mundong ito. Ang pinakamalakas na isang patak na espada. Upang igalang ang kaitaasan, ipinagkakaloob ng sekta ng makalangit na espada ang pinakamataas na aral nito. Paghiwa sa langit sa isang espada. Talagang nararapat itong tawaging tuktok ng mundong ito. Ikaw ang nakaharap ko. Impossible. Nadurog ang espada ng paghiwa sa langit. Iyon ay isa ng itinuturing na sagradong sandata. Madilim na lason sa kaluluwa ng itim na lotus. Palihim na paglusob. Biglang pag-atake. Singsing ng Haring Banal. Baliktarin.
Ah! Tunay ngang hindi hungkag ang pangalan ng daliri ng Haring Banal. Pero Yichen, alam mo ba kung bakit tinatawag na gulod ng putol na dragon ang gulod ng putol na dragon na ito? Ano ang ibig mong sabihin? 800 taon na ang nakalipas, may isang bagay na inilibing dito ng General na Sixuantian. Espesyal itong inihanda para sa iyo. Sa sandaling ginamit mo ang nabiyak na walang hanggan na daliri. Nagising na ito sa hininga ng Haring Banal. Tatak ng kaitaasan. Mukhang talagang handa si Xuantian. Sa lugar na ito, may nakalibing na isang sinaunang halimaw na tinatakan. Alam mo ba? 800 taon na ang nakalipas, ako mismo ang nagpasupil sa halimaw na ito. Ang hiningang ito. Ay ang lumalamon na piton. Isang sinaunang banal na halimaw ang lumalamon na piton. Yichen, tiyak na mamamatay ka. Hahaha. Ang nilalang na tinatakan. May lakas pa ng loob na magmalabis sa harap ko. Noong 800 taon na ang nakararaan, kaya kitang itatak. Pagkalipas ng 800 taon, pupwersahin ka pa ring lumuhod sa akin. Ilagay ang sinaunang halimaw sa ilalim ng tatak. Nagkamali ang Xuantian Shenjiang sa kanyang bilang. Sa loob ng 800 taon, hindi kailanman nawasak ang iyong banal na kakanyahan. Ngayon, panahon na upang ayusin natin ang utang sa pagitan natin. Bai Fa Jianzun, Mahayana na kultibador ng espada. Panginoon ng sekta ng makalangit na espada. Naghintay ka sa antas ng Mahayana at hindi umangat sa loob ng 100 taon. Para lang tulungan si Xuantian na kalabanin ako. Tama, nangako si Xuantian Shenjiang. Kailangan lang kitang piliting gamitin ang kapangyarihan ng Haring Banal. At ibibigay sa akin ang kwalifikasyon para makatawid sa kaitaasan. Naghintay ako ng 800 taon sa antas ng Mahayana. Kung walang pagkakataon. Upang makatawid sa kidlat na pagsubok. 10 kamatayan at walang buhay. Alam mo ba kung bakit hindi bumababa ng mag-isa si Xuantian sa mortal na mundo? Dahil may mga batas ang kaitaasan. Hindi maaaring basta na lamang bumaba sa mortal na mundo ang mga banal na general. Mali. Dahil natatakot siya sa akin. Noong 800 taon na ang nakaraan, bagaman nasadlak ako sa patibong at nabuwal. Ang huling bugso bago ako bumagsak ay nag-iwan sa kanyang kaluluwa ng isang bakas. Nang takot na hindi kailanman mabubura. Hindi siya nangangahas na harapin ako ng harapan. Maaari niyang ubusin ang aking banal na kakanyahan. At masisiguro pa kung gaano na ang aking pagbawi. Siya. Ginagamit niya ako. Hindi lang ikaw, Wan Mulao mo. Pati si Mola Chayan, ang Panginoon ng Dark Lotus Sect, ay kasangkapan niya rin. Lahat ay mga panukala niya lamang. Kapag natapos na ang lahat, hindi niya tutuparin ang anumang pangako. Dahil hindi kailangan ng patay ang anuman. Ngayon malinaw na sa akin ang kapalaran ng taksil. Kinikilala ko na ang laban. Lumapit ka rin. Ha! Pagmamakaawa mo ang buhay mo. Panginoong Ye at dakilang Haring Banal. Ang maliit na demonyo ay napilit lamang ni Xuantian. Ang devouring spirit seed ay ikaw ang nagtanim. Ang espiritong enerhiya ng dalawang pangunahing espiritong ugat ng kaharian ng Chu ay patuloy na nawawala. Bawiin ang devouring spirit seed. Handa nang bawiin ang maliit na demonyo. Pero para alisin ang devouring spirit seed, kailangan munang buhay ang maliit na demonyo. Alam ko. Kaya hindi ka pa mamamatay sa ngayon. Ang itim na lotus na demonyong butil sa loob ng katawan mo. Noong ibinalik ko lang ang itim na lotus na binhi sa katawan mo. Naipasok ko na rin agad ang tatak ng alipin. Mula ngayon, ikaw ay Panginoon. Panginoon, ano po ito? Si Bai Fa Jianzun ay isa ring Mahayana. Malakas ba ang antas ng Mahayana? Sa mortal na mundo, ang Mahayana ang pinakamalakas. Iyan ay dahil hindi pa ninyo nakikita ang mga tao sa kaitaasan. Hindi mo ba ako papatayin? Ano ang saysay ng pagpatay sa taong ginagamit na sandata? Bai Fa Jianzun, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, lubusan mong isuko ang sarili mo. Igagalang kita bilang isang tunay na lalaki. At ililibing ka ng marangal. Maging aking aliping espada. Hindi kita kailangan pang makalabas ng isang pukol. Ang isang pukol ay sapat na para makasugat sa isang kultibador sa tuktok ng Mahayana. Sa lakas mo, bakit pa kita gagawing parang talunang general na aliping espada? Siyempre, hindi ko kailangan. Pero ikaw ay naipit sa antas ng Mahayana ng 800 taon. Hindi dahil kulang ang talento. Kundi dahil hinihintay mo lang na si Xuantian ang magbigay ng pagkakataong lumipad pataas at umangat sa pangalan. Hindi na dalisay ang puso. Nababalot na ng alikabok ang puso ng espada. Kung maibabagsak mo ang tunay na isang pukol na pinakamataas na antas, darating ang pagdurusa ng kusa. Hindi na naguguluhan ang puso. 800 taon na.
800 taon nang nakapiit ang katauhang ito sa bingit ng buhay at kamatayan. Ngayon, isang bagsak pa ako ng haring banal. Ha. Nakakatawa, talagang nakakatawa. Yi Chen, nais kong maging kabilang ako sa sekta ng espada. Para lamang matuto ng isang espada mula sa iyo. Pag natutuhan ko na, ako na mismo ang haharap sa pagdurusa ng langit. Agad akong babalik sa kaharian ng Chu. Ibawi mo ang 2 pangunahing ugat ng kaluluwa na lumulunok ng espiritu. Bawasan mo pa ng 1. Lumabas na ang tatak ng alipin. Kung gayon, aalis na ako. Napasuko na ang lumulunok na halimaw. Ang hininga ng Baifa Jianzun at ng pinuno ng sekta ng banal na apoy. Ay humihina na. Hindi sila nilapitan, bagkus ay tinatakanan ng marka. Napasunod sila ni Yi Chen. Sinabi ko na, ang paggamit ng ilang piraso ng itim na bato para alamin siya ngayon. Ay pag-aaksaya lang ng oras. Ang lumulunok na halimaw ay ang aking pinaghirapang bitag 800 taon na ang nakalipas. Naubos ang buong lakas ko para itanim iyon. Kahit iyon, hindi nito napatigil ang isang bugso ni Yi Chen. Mas mataas ang plano mo kaysa sa akin. Nakalimutan mo na. Ang pinakamalakas sa haring banal ay hindi ang paglinang, kundi ang mga pormasyon. Tinakpan mo siya sa pamamagitan ng tatak. Ibig sabihin, inatake mo siya sa pinakamagaling niyang paraan. Noong nakalipas na 800 taon, tinalikuran ko siya. Hindi sa lakas iyon ginawa. Ang ibig mong sabihin ay, ang pinaka-ipinapahalagahan ni Yi Chen ngayon, ay ang mortal na babaeng si Lin Qingsu. Hanggat naroon pa siya sa mortal na mundo. May kahinaan si Yi Chen. Gusto mong bawian si Lin Qingsu. Binigyan ni Yi Chen ng singsing ng haring banal si Lin Qingsu. Lahat ng lalapit ay agad niyang madarama. Hindi ko sinabing gagalawin siya. Ngunit maaari ko siyang gisingin sa isang bahagi, na hindi kabilang sa mga alaala niya noong nakaraang buhay. Upang maniwala siya sa sarili niya. Alam na ni Yi Chen ang mangyayari. Kung hindi siya maniniwala, madudurog ang kanyang puso. Tama. Magpadala ka ng mga tauhan. Guro, nararamdaman kong nakarating na ako sa gitnang yugto ng pundasyon. 10 ulit na mas mabilis ang aking pagsasanay kaysa dati. Ang taiyin na katawang ito ay likas ng napakataas na uri. Dagdag pa ang iyong sipag. Ang maging Diyos sa loob ng 3 taon ay hindi panaginip. Paano ba kayo nagkakilala ng Panginoon? 3 taon na ang nakalipas. Isa lang siyang api sa angkan na minamaliit ng lahat. Noon, isa lang din akong lehitimong anak ng Lin na inaapi sa kanilang bahay. Lagi pang binabawasan ang bahagi ko. Pero nang makita ko siya sa unang tingin, naramdaman kong iba ang mga mata ng taong ito. Parang nagtatago roon ang buong kalangitan. Kaya palihim kang kumuha ng bahagi mo para makabili ng eliksir para sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Marahil ito na ang tadhana. Ano ito? Impossible. Hindi ito ang aking alaala. Guro, ano ang nangyayari sa inyo? Tinalikuran ako ng aking dating buhay. Hindi totoo. Nasa panganib si Qingsu. Qingsu magpakatatag ka. May umaatake sa iyong kaluluwa. Yi Chen. Nakita ko ang aking nakaraang buhay. Tinalikuran kita. Totoo ba ito? Kung ang dati mong buhay ay isang mortal. Walang nakaraang buhay. Iyan ay alaala na ipinasok sa iyo ng iba. Pero napakalinaw ng mga tanawing iyon. Nakita kong ikaw ay nasukol ng isang pormasyon. Nakatayo lang ako sa gilid. Hindi ako umabot ng kamay. Nakinig ka sa akin, Qingsu. Ang taong nagtaksil sa akin 800 taon na ang nakalipas. Silang lahat ay may banal na katawan mula sa kaitaasan. Hindi kailanman lumampas sa banal na katawan ang iyong kaluluwa. Sa loob ng 800 taon, ikaw ay nagpaikot-ikot ng daan-daang ulit. Sa bawat buhay, ikaw ay isa lamang karaniwang tao. Ang mga alaalang iyon. Ay mga huwad na anyo lamang. Hindi kita palalagpasin ng aking Panginoon. Kahit mabasag mo ngayon ang aking hakbang na ito, darating pang may mas marami sa hinaharap. Sa hinaharap, kahit ang suantian ay hindi mga has bumaba sa mundo ng mga mortal. Sa ganitong maruming pakana lamang siya aasa. Sabihin mo sa akin, muli bang tinamaan ng matinik na kaliskis ni Yi Chen? Kapag nakabalik ako sa kaitaasan. Mamatay siyang muli. Yi Chen,
Wala na iyon. Ako ay nasa daan. Bumalik ako pagkalipas ng 3 araw. Hintayin mo ako. Nabigo ang sumpang panlilinlang. Ibinigay ni Chen sa babaeng iyon ang marka. Hindi lamang napoprotektahan ng singsing ng haring banal ang katawan. Kaya rin itong tumawid sa kalawakan at wasakin ang lahat ng espiritual na pagbabawal. Maliban na lang kung kikilos ang isang banal na kaluluwang antas Diyos. Ngunit sa mundong mortal, hindi maaaring bumaba ang banal na kaluluwang antas Diyos. Nasabi ko na hindi gagalaw ang babaeng iyon. Si Chen ang pinakamahusay noon sa pormasyon at sining ng kaluluwa. Kung gusto niyang saktan si Lin Qingsui sa ilalim ng kanyang proteksyon, mas mabuti pang harapin siya ng hayagan. Kaya binago ko ang taktika. Sa lupang ito ay may 4 na sinaunang labi, na tumutugma sa 4 na dakilang Diyos na general ng kaitaasan noong una. At sa 4 na pira-pirasong banal na sandata na naiwan nang bumaba sila sa mundo ng mga mortal. Nakuha na ni Chen ang pana ng talim na pumapatay. Ang 3 pang piraso ay ang ulo ng palasong pumapatay ng mundo. Ang pira-piraso ng tandog na tumitibay sa langit. At ang mga bota ng pagbasag sa kawalan na ginamit mo noon. Ang mga bota ng pagbasag sa kawalan 800 taon na ang nakalipas. Sabay kong sinuot kay Chen noong una siyang lumabas para lumaban. Ang pares na iyon ng mga bota na antas Diyos. Sa 3 pira-pirasong banal na sandatang ito, bawat bahagi ay may sinaunang pagbabawal na nagbabantay dito. Kung kukuha si Chen rito, kailangan gamitin niya ang kapangyarihan ng haring banal upang basagin ito. Bawat basag na bahagi ay mangangain ng isang bahagi ng kanyang banal na kakanyahan. Sa ganoon, ang banal na kakanyahan ay mababawasan hanggang sa kalahati. Mas masahol pa ito kaysa sa tahimik na patibong na inilalatag ng mga lihim na anak, dahil maglalagay sila ng kamay at paa sa loob ng pagbabawal. Bawat pagbagsak ng isang bahagi, ang lasong lumalamon sa mga Diyos na nakatago sa loob ng pagbabawal, ay papasok sa kanyang katawan kahit kaunti. Pagdating ng oras, personal kong arestuhin ang natitirang gulo. Ngunit ang bota ng pagbasag sa kawalan ay sa iyo rin naman. Ibinunyag ko kay Chen ang kinaroroonan nito. May pagtutol ka ba? Wala, basta mapatay lamang siya. Ano ba ang halaga ng isang pares ng bota? Pasensya na. Pinag-alala kita. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ako ang nagdala ng puot mula sa kaitaasan sa iyo. Hindi ako natatakot. Panginoon, nabawi na ng iyong lingkod ang sumisipsip na binhi mula sa 2 pangunahing espiritual na ugat ng kaharian ng Chu. Ang espiritong Qi ay muling bumabalik, at ang iyong lingkod sa punong himpilan ng itim na lotus. Habang inaayos ang mga labi ng mga pinuno ng mga nakaraang panahon, natagpuan ko ang sinaunang punit na guhit na ito. At nang suriin ito ng iyong lingkod, natuklasan ko na lahat ng nakatala rito ay mga sinaunang labi. Maaaring nakatago rito ang iba pang pira-pirasong banal na sandata na kailangan ng Panginoon. Napakatanda ng guhit na ito. Hindi bababa sa 700 o 800 taon na ang tanda nito. Ngunit ang lokasyong ito ay bakas ng tirang sandata na pumuputol ng mundo. Ang guho ng Zhenqianding. Mayroong basag na tsinelas na nakakabutas ng void. Ang Battle Boots ni Xuantian na mula pa 800 taon na ang nakalipas. Ang Battle Boots ni Xuantian Shenjiang. Kung mapasa kamay mo ang bagay na ito, totoo ang larawan. Hindi ako mabubulag ng ipinagbabawal na pagyanig sa itaas. Ngunit napakagaling ng pagdating ng larawang ito. Itim na lotus. Kailan mo natuklasan ang larawang ito? Noong isang araw lang. Habang inaayos ng inyong lingkod ang silid na lihiman ng punong bulwagan. Natagpuan ko ito ng di sinasadya. Ang mga naipong labi ng mga henerasyong nakalipas ng Panginoon ay parang bundok. Ang larawang ito ay nakasingit sa isang lumang scroll ng pinalagong kasanayan. Tamang-tama. Nabali ko ang panlokong pakana. Ang sugatang larawan ay lumitaw sa mga kamay mo. Yi Chen. Hindi kaya ito ay bitag? Siyempre bitag ito. Ang taong nasa likod ni Xuantian ay gustong ipaubaya sa akin na wasakin ang hadlang na labag sa mga labi. Kung gayon masasalo ko ang isang patibong sa pagkakataong iyon. Kung ganoon, sumama ka pa rin. Ang bitag ay totoo. At totoo rin ang mga piraso ng banal na sandata. Ang ulo ng pumuputok na sandata. Ang mga piraso ng Zhenqianding. Lahat ay pag-aari ng ating Divine King noong araw. Dahil alam kong doon sila nang huli ng pain. Kung gayon lulunukin ko ang pain. At saka ko sila ipapaloob sa kamay na lumalabas sa mundo. Isang hiwang bato lang. Labis na maluwalhating libingan ang espada. Dito matatagpuan ang isa sa mga guho ng sinaunang digmaan ng mga Diyos at demonyo. Sinasabing ang ulo ng pumuputok na sandata ay naglaho rito. Ngunit sa loob ng daan-daang taon, hindi mabilang na malalakas ang nagsiyasat ng malalim. Walang isa man ang nakabalik ng buo. Hindi likas na nabubuo ang pagpatay sa lugar na ito. May bagay na sumisipsip ng mapagpatay na aura mula sa mga nagkalas na sundalo. Na nagpapanatili ng isang huwarang pananggalang. Ang sinumang mga has pumasok sa libingan ng espada ay mamamatay. Panginoon, ito ay isang aliping general na hinubog mula sa sinaunang kaluluwa ng labanan. May lakas na hindi bababa sa dulo ng dakilang pagkaganap. Hindi mo na kailangang kumilos. Ang ulo ng sibat na nagbabantay sa likod mo ay bagay na nawala sa akin 800 taon na ang nakalipas.
Ibigay mo iyon. Ako ang nabuo mula sa nalalabing kaluluwa ng pumuputok na sandata. Tanging ang Panginoon lamang ang kinikilala ko. Hindi ka maaaring mangarap na ikaw ang maging Panginoon. Ang Panginoon ng pumuputok na sandata ay ang aking pinaglilingkuran at siya ang sumira sa mundo. Bago siya mamatay, ang huling sinaunang sandigan niya ay para hindi mahulog sa kamay ng kaaway. Alam mo ba kung bakit hindi kanya hinayaang kilalanin siya bilang Panginoon? Dahil alam ng pumuputok na sandata na kapag nagkubli ka sa libingan ng espada at sumipsip ng mapagpatay na aura, pagkaraan ng 800 taon may isang taong may gintong mata na darating upang bawiin ang ulo ng sibat. Ang taong iyon ay ako. Ikaw ay Yichen, ang Diyos na Hari. Ang pumuputok na sandata ay naging tapat sa akin sa loob ng 800 taon. Ang kanyang sibat ay akin na ring sibat. Tunay nga ang tatak ng Diyos na Hari. Ang huling natitira ay sasalubungin ang pagbabalik ng Diyos na Hari. Tama nga. Laso na lumalamon sa Diyos. Swanchen. Talagang naglaan ka pa ng dugo. Laso na lumalamon sa Diyos. Ayon sa sabi-sabi, ang lasong ito ay tanging sa kaitaasan lamang matatagpuan. Walang kulay at walang lasa. Espesyal na lumalamon sa banal na kakanyahan. Panginoon, ayos lang. Hindi sapat ang daming ito. Noong 800 taon na ang nakalipas, nang tamaan ako ng lihim na pakana. Ang laso na lumalamon sa Diyos sa katawan ko ay 100 ulit nitong dami. Hindi man lang ito maihahalin tulad sa isang mangkok ng gulay. Kahit 100 ulit na laso na lumalamon sa Diyos ay hindi ka nito kayang patayin. Ako lang ang muling nabuhay. Kulang pa ang mga piraso ng tayanding at ang perlas ng pagwasak. Kapag napunta na sa aking kamay, magagawa kong biglang putulin ang daan tungo sa pagkabanal. At mabubuo ko muli ang mga bahaging banal na mandirigma. Panginoon, nakakita ang inyong alipin ng isang kakaibang pangyayari sa kaharian. Sa mga nagdaang araw, biglang may napakaraming kultibador na nagsidagsaan. Ayon sa balita, malapit nang magbukas ang sinaunang palasyong nasa ilalim ng lupa. Parang sinadya ng isang tao na pakawalan ang balita. Siyempre, sinadya iyong pakawalan. Alam ni Xuantian na pupunta ako upang kunin ang mga piraso. Kaya nilalabo niya ang tubig para mapasok ng lahat ng panig na puwersa. Gusto niyang kumilos ako sa harap ng lahat. At mapilitan akong ilantad ang mas marami kong baraha. Kung gayon, kami, sakto lang ang gagawin natin. Gusto nilang makita ang aking mga baraha. Ipakikita ko sa kanila ang sapat. Gagawin kong hindi nila ito malilimutan habang buhay. Ang mga piraso ng tayanding na ito. Ang ambisyon ng aking wanshumen ay tiyak na makuha. Sino ang mga ngahas umagaw? Ang makipagbangga sa aming wanshumen ay ibig sabihin gagawin ninyo kaming kaaway. Matandang halimaw ng wanshu. Maaga mong nasabi ang ganyan. Ang tianding ay isang sinaunang banal na kasangkapan. Ang mga piraso nito ay natural na mapupunta lamang sa karapat-dapat. Huwag ka nang magsalita ng walang saysay. Kung mabasag man ang 3 selyo ng palasyong nasa ilalim ng lupa, ang bawat isa ay aasa sa sariling kakayahan. Kung ganoon, tumayo kayo. Tumigil kayo. Sa napakahalagang lugar na ito sa ilalim ng lupa, kailangang magbayad ng bayad sa pagpasok. 10,000 dekalidad na espiritong bato bawat isa. Bayad sa pagpasok. Tama. Ang sinaunang lungsod na nakatago rito ay isinara ng aking wanshumen at ng 3 dakilang sekta ng Pixiao na magkakasamang kumilos. Kung gusto ninyong pumasok sa palasyong nasa ilalim ng lupa, magbayad kayo. Alam mo ba kung sino ang binabara mo? Ha ha ha. Bahala ka kung sino ka man. Kahit ang anak ng langit ay walang magagawa. Umalis kayo. Ah! Sino ang nangahas maging napakayabang? Tumayo kayo sa harap ko. Buhok puti. Isang espada na kultibador ng mahusay na antas. Si Baifa Jianzun ng sekta ng makalangit na espada. Hindi ba siya ang tinawag ni Baifa Jianzun na Panginoon matapos siyang bihagin sa gulod ng putol na dragon? Kung gayon, siya nga ba ang may sumusunod sa atin? Alam ko, ang Panginoon ng Pixiao Immortal Palace ay sumunod na rin kasama ang 3 tagapaglingkod niya. Hayaan mo siyang sumama. Pumunta si Iwangye. May kailangan.
Ang Panginoon ng Pixia o Immortal Palace, si Liu Ruyan, ay humihiling ng tulong kay Yu Wangye para iligtas ang buhay. Ligtas ng buhay. Ang aking Pixia o Immortal Palace ay nagbabantay sa selyo ng demonyong balon. Nang 3 araw na ang nakaraan, biglang sumirit mula sa balon ang napakaraming nakalalasong bagay na sumisipsip ng mga Diyos. Mahigit kalahati na sa mga nakatatanda sa loob ng palasyo ang nalason at nawalan ng malay. Ang natitirang mga tao ay makakayang pigilan lamang ito sa pamamagitan ng buong lakas ng tunay na pinagmulan. Kung hindi pa rin maaalis ang lason. Sa loob ng kalahating buwan, tiyak na mapapahamak ang buong Pixia o Immortal Palace. Demonyong balon. Hindi ba bigla itong lumitaw 800 taon na ang nakaraan sa inyong ipinagbabawal na lugar? Paano nalaman iyon ng Panginoon? Dahil ako ang nagtaka noon ng balon na iyon. Sa ilalim ng balon na iyon, may nakabaong katawan ng isang taksil sa kaitaasan, isang tunay na Diyos na antas. At inilagak iyon ni Xuantian sa inyong ipinagbabawal na lugar. Para lamang ngayon, gamitin ang lason sa buong sekta para pilitin ka na tulungan siya sa isang bagay. Ano ang ipagagawa niya sa iyo? Sa walang kamatayang palasyong ito, inilibing ang balong iyon ni Xuantian. Ang pakay niya ay ngayon mismo. Gamit ang lason sa buong sekta para pilitin ka na tulungan mo siya. Ano ang ipagagawa niya sa iyo? Siya, pinapunta niya ako sa laban sa ilalim ng lupa para palihim kitang lusubin. Habang hindi ka pa handa, magpapasabog ako ng isang perlas ng lason sa Diyos. Ang perlas ng lason. Sa dami nito, sapat nang pumatay ng isang tunay na Diyos. Sayang, ikaw pa ang pumili na sabihin sa akin ang totoo. Bumangon ka, Liu Ruyan. Mga usapin sa bulwagan ng ilalim ng lupa. Usapin sa ilalim ng lupa. Sasama ako sa iyo sa Miao Miao Immortal Palace para lutasin ang lason. Mga piraso ng wasak na tripod na pumipigil sa langit. May mali. Napakawalang laman ng bulwagang ito. Walang anumang bantay o tagapagtanggol. Masyadong halata ang bitag. Hindi ibig sabihin walang tagapagtanggol. 2 Panginoong Ye. Papatayin ang sinumang mga has na manakit. Sinaunang salaming hanay. Kaya nitong kopyahin ang lakas at mga banal na kapangyarihan ng pumasok sa hanay. Pati na ang ilang alaala sa pakikipaglaban. Xuantian, inilipat mo ang hanay na ito mula sa kaitaasan. Malaki ang ginastos mo, hindi ba? Panginoon, ako na ang susubok sa kanya. Walang silbi. Ako ang kinopya niya. Ngunit ang hanay na ito ay may nakamamatay na depekto. Naikopya nito ang aking lakas at mga banal na kapangyarihan. Ngunit hindi nito makokopya ang aking karanasan sa pakikipaglaban. Humarap ka. Ang makokopya mo lamang ay ang mga kasalukuyan kong anyo ng galaw. Ngunit ang 800 taon kong naipon sa labanan ay hindi mo kailanman makokopya. Buwagin mo. Lumabas ka muna. Ang unang sagabal ay ang kanyo ng paglipol sa mundo. Ang ikalawa ay nasa hanay ng mga salamin. Ang ikatlo ay nasa mga piraso ng tripod na pumipigil sa langit. 3 lason ang sabay na aksyon. Nagwawala ang inyong lakas, Panginoon. Panginoon, hindi ito pagwawala. Sinisiksik ako ng lumulunod na lason ng Diyos sa aking banal na kakanyahan. 3 lason ang pinagsama. Tinatarget nila ngayon ang pinagmumulan ng aking kapangyarihan bilang haring banal. Panginoong Ye, may dalang banal na gamot ang aking sekta para sa paglusaw ng lason. Ang siyam na pag-ikot na purong bulaklak ng lotus. Walang silbi. Ang lumulunod na lason ng Diyos ay hindi karaniwang lason. Hindi ito malulutas ng karaniwang gamot. Mga tagapagtanggol ninyo, gagamitin ko ang banal na sining ng haring banal para piliting pinuhin ang lason. Hindi dapat maputol ang proseso. Kung hindi, babalik at lalamunin ang lason. Kahit ang mga Diyos ay hindi maililigtas. Handa akong isugal ang aking buhay, Panginoon. Hindi ko hahayaang may sinumang makaabala sa Panginoon. Ako rin. Mukhang may nangyari sa kanya. Dapat ba nating samantalahin ang pagkakataon? Hintayin nating tuluyan siyang bumagsak bago kumilos ay hindi pa huli. Mabilis na. Isa pang saglit. Mapipiganan ng Panginoon ang hindi bababa sa 7 ulit ng lason. Baifawang espadang Panginoon, tumabi ka. May 3 piraso ng banal na kagamitan sa katawan ni Ichen. Kung handa kang ibigay sa akin ang isa, hindi kita pahihirapan ngayon. Lumapit ka at subukan mo.
Baifawang espadang Panginoon. Bagamat ikaw ay nasa dakilang antas ng paglikha. May 3 mga kultibador na dumaraan sa pagdurusa sa aming panig. At kasama ang ilang dosenang sinaunang nurse. At ako. Panginoong Liu. Maaari ring makisabay ang Miao Miao Immortal Palace sa kaguluhang ito. May utang na loob sa akin ang Panginoong Ye at ang Miao Miao Immortal Palace. Sino mang gagalaw sa kanya ngayon, ay katumbas na pakikipag-away sa Miao Miao Immortal Palace. Mukhang hindi yata umuubra. Sabay tayong sumugod. Ubusin muna si Baifawang espadang Panginoon at si Liu Ruyan. Tapos sa kahatiin ang mga banal na kagamitan. Matagal na tayong hindi tunay na nagsasalpukan. Ngayon ay hahayaan ko kayong masaksihan ang huling salita ng espada ng sekta ng makalangit na espada. Sekta ng 10,000 mundong espada. Maglaho na kayo. Maawa, Yiwangye, maawa ka. Sa akin ay may masamang intensyon siya. Kanilang sinabi mong babawiin mo ang mga piraso ng aking banal na sandata. Hindi na talaga. Handang ialay ng Wanshu Gate ang lahat ng ari-arian para lamang iligtas ang buhay. Ang lahat ng ari-arian, kasama pa ang iyong sariling kaluluwang alagang hayop. Ang kaluluwang alagang hayop mo ay ang sinaunang dugong tigre na sumisigaw sa langit. Eksakto, bagay na bagay sa akin. Ang kaluluwang alagang hayop na iyon. Kung isusuko mo ang kaluluwang alagang hayop, sa antas ng aking pagsasanay, mula sa pagdaan sa kidlat ay babagsak ako hanggang sa goldenero. O ngayon din ay mamamatay ka. Pumili ka. Ibigay mo, maawa ka. Ikaw naman. Ang 7 Kills Hall ay handa ring ialay ang lahat ng ari-arian. Kasama ang aking intensyong pumatay. Ang pamana ng pagpatay ng 7 Kills Hall. Maaari pa ring isama kayo. Handang ialay ang ari-arian. Handang maglingkod ng tapat kay Yiwangye. Mula ngayon, ang unang samahan ng kalakalan sa Chu State ay muling itatatag bilang mansyon ng Haring Banal. Si Hoyun Zenren ang magiging punong tagapangasiwa. Kayong lahat ay bawat buwan. Magbabayad ng 70% tubo sa mansyon ng Haring Banal. Pumunta sa Piao Miao Immortal Palace. At lutasin ang munting balon ng pagkalulong sa demonyo. Wangye, ang iyong katawan ay 70% nalinis na ng lason. 3 bahagi na lang ang natitira. Kapag narating na natin ang mga labi ng siraang sapatos, saka na natin pag-usapan. Iligtas muna ang tao bago ang sapatos. Yiwangye. Ito ang balon ng pagkalulong sa demonyo. Ang bili ng bawat henerasyon naming Panginoon ng palasyo. Sinasabi lamang na ang balong ito ay tinatakan ng masasamang nilalang. At bawal lapitan. Ngunit hanggang ngayon, walang nakaalam kung ano talaga ang nasa ilalim ng balon. Ang nakapigil sa ilalim ng balon ay ang laman ng isa sa 4 na taksil ng kaitaasan noon, ang dugo ang general ng Diyos. Noong labanan sa kaitaasan 800 taon na ang nakararaan. Si Xueming ay napulbos ko sa isang palakpak, pati ang banal na kakanyahan. Pero nakatakas ang laman niya sa pamamagitan ng dugong pagtakas. Naisip kong paglaruan na lang. Ipalalagay ko ang kanyang laman. Sa balong ito, ang balon ang magiging bilangguan niya. Isang taksil na antas ng tunay na Diyos. Ang biglang sumingaw na nakakalasong ambon nitong 3 araw. Ay gawa ni Xuantian. Nagbukas siya ng butas na kasinlaki ng karayom sa tatak ng balon. Para makalabas ang laso ng nakakalasong ambon ng paunti-unti. Para mahawahan ang Piao Miao Immortal Palace. Ngunit hindi sapat para makawala si Xueming sa pagkakakulong. Ang layunin nito ay para lamang akitin ako dito ngayong araw. Yichen, 800 taon na. Ikaw ang nagkulong sa akin ng 800 taon. Ngayon ay sakto kang nahulog sa aking mga kamay. Ikaw ang mamamatay. Pati ang banal na kakanyahan mo, nadurog ko na. Isang hukag na laman na lang ang natira. Ano ang ipanghahampas mo sa akin para mamatay ako? Akala mo ba ang 3 araw na ulap ng laso na ito ay basta lang nilabas? Binigyan pa niya ako ng kaparehong bagay. Isang pampasabog na anting-anting. Gagamitin niya ito para pasabugin ang sarili niyang laman. Tama, kahit mapawi ang anyong Diyos ko. Dadamay rin kita sa pagkalugmok. Ang pagpapasabog ng isang tunay na laman ng Diyos ay makapagdudulot ng abo at abo sa loob ng libu-libong li. Sigurado ka bang magpapasabog ka? Patay na nga lang, nagpapanggap pa. Mansyon ng pagpigil sa langit. Salo. Paano napunta sa iyo ang mansyon ng pagpigil sa langit? Sa loob ba ng sisidlan ay may pagsabog? Ang mansyon ng pagpigil sa langit ay pumipigil sa lahat ng bagay.
Ang sarili mong pagsabog ay malulusaw lang ng mansyon at magiging espiritong enerhiya. Sakto para gamutin ang mga disipulo ng Piyaw Miyaw Immortal Palace na nalason. Baifa, hintayin mo ako rito. Sa gusgusing espasyong ito, hindi makakaya ng laman ng isang dakilang pagsulong ang tuluyang pagsabog. Ginoong Panginoon ang natitirang lason sa iyong katawan. 3 bahagi na lang. Sapat na. Matagal na tayong hindi nagkita. Swanchen, 800 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, si anino mo pa rin ang ginagamit mong humarap sa akin. Ang sirang bota ay sa akin. Akala mo hahayaan kitang basta na lang makuha ito. Ang sa iyo, 800 taon na ang nakalipas, itong pares na ito. Ang bota ay personal kong pinino. Ako mismo ang nagturo sa iyo kung paano ito isuot. Ngayon, sabihin mo sa akin. Sa iyo ba iyan? Noong 800 taon na ang nakalipas. Ngayon, isa na akong isa sa mga kataas-taasan ng kaitaasan. At ikaw, isa ka lang na napalampas na Diyos ng pagiging Diyos. Isang bagsak na haring banal na hindi pa umaabot doon. Bakit hindi ka nalang bumaba sa tunay mong anyo? 8 ang nakalipas. 100 taon na ang nakalipas. Kayo Nick Swimming, pati na ang kinatawang pinuno sa likod niya, ay sabay na naglatag ng bitag. Pero hindi pa rin nila ako lubos na napaslang. Ngayon na ikaw ay mag-isa. Nangahas ka pang pumunta rito. Ang anyong ito ng anino ko ay may 3 bahagi ng aking lakas sa labanan. Hindi sapat ang pumatay ng isa na nilaso ng laso ng Diyos. Ang pagbabalik ng aking kultibasyon sa perpektong yugto ng Yuanying ay sapat na. 3 bahagi. Ikaw din, karapat dapat ka bang magsabi ng 3 bahagi? 3 bahagi ng aking lakas sa labanan. Ganito iyon. Yichen, kahit patayin mo ang anino ko, wala rin itong saysay. Hindi ka makakapasok sa pagiging Diyos sa makamundong mundo kung hindi bubuksan ang iyong banal na kakanyahan. Ihintayin kita sa kaitaasan. Hintayin mo ang sandaling makasampa ka roon. Gagamitin ko ang iyong dugo bilang handog sa aking 800 taong banal na luklukan. Maghintay ka. Hindi iyon magtatagal. Ito ang pagsubok sa langit ng pagiging Diyos. Hindi. Ang ulap ng pagsubok na ito ay higit na malaki kaysa sa pagsubok ng pagiging Diyos. Mas malaki pa ng 10 ulit kaysa sa ulap ng pagsubok ng dakilang sasakyan noong araw. Sapagkat ang binabasag ko ay hindi lang pagiging Diyos, kundi ang sabay na pagbasag sa pagiging Diyos, pagpino sa kawalan at dakilang sasakyan. Ang 3 antas na sabay na pagbubukas. 3 antas na sabay na pagbasag. 3 antas na sabay na pagbasag. Paanong magiging posible iyan? Ang mga batas ng makamundong mundo ay hindi na kayang pigilan ako ng mga batas ng makamundong mundo. Naputol na ang pagpino sa kawalan. Tatlong kidlat ng langit at naputol na ang pagpino sa kawalan. Bumagsak. Nagawa niya. Bumalik na ang haring banal. Buhok puti. Yuking niebe. Hoyun. Aakyat na ako. Panginoon, nais ng iyong lingkod na sumunod sa iyo at umakyat sa kaitaasan. Hindi maaari. Kagagaling lang ng iyong espada na puso mula sa pagiging dalisay. Kailangang mapagdaanan mo sa makamundong mundo ang malaking pagsubok ng dakilang sasakyan. At umakyat sa pamamagitan ng sarili mong tunay na lakas. Umahon gamit ang sariling lakas sa pag-angat. Ang tabak na ito ay hiwalay na ibinibigay sa iyo. Salamat, Panginoon, sa paggawad ng daan. Ang iyong lingkod ay tiyak na hindi mabibigo sa inaasahan. At aakyat ako sa loob ng 1 taon. Ako muna ang mauna at magbubukas ng daan. King Su, may 2 taon pa bago ang kasunduang 3 taon. Ihintayin kita sa kaitaasan. Tandaan mo, saan ka man naroroon. Hanggat narito ang singsing na ito. Madarama ko ang iyong lagay. Ako ang hahanap sa iyo. Suantian, bumalik na ako. Dumating na siya. Sa pagkakataong ito, wala ka nang matatakbuhan. Kung gayon, lumaban tayo.